Para iligtas ang pinakamamahal kong babae. Sa pinakamalalim na pagmamahal niya sa akin, pinili kong mag-traitor. Lahat ay tinatawag akong walang puso at walang utang na loob na lalaki. Ngunit wala akong pakialam. Iniwan ko siya. Pinili kong maging isang taga-subok ng gamot. Matapos ang 3 taon ng pagsubok sa gamot, ang una kong ginawa ay hindi humingi ng tawad sa kanya, kundi pumunta sa serbisyo ng libing. Dahil sa 3 taon ng pagsubok sa gamot, ang aking mga organo ay malubhan ang humina. Ngayon, 1 buwan na lang ang natitira sa aking buhay. Ayaw kong malaman niya ang katotohanan, na sinadya kong gawin ang pagtatraidor noong una, at mabuhay siya sa pagsisisi at pagkakasala habang buhay. Kaya dadalhin ko ang sikretong ito at iwan siya magpakailanman. Ginoong Gyu, ang kabuang bayad para sa inyong nireserbang package ng libing ay 86,000. Tiningnan ko ang bank card sa aking kamay. Bulong ko sa aking sarili. Mayroon lang akong 50,000. Hindi ko inaasahan na kahit ang pumili ng isang magandang paraan ng kamatayan ay isang luho na para sa akin. Inabot ko ang bank card. Sa ngayon, 50,000 lang ang meron ako. Pwede bang bayaran na lang ang natitira pagkalipas ng ilang araw? Sa loob ng 1 buwan, pwedeng punuan. Ang kumita ng 36,000 sa 1 buwan ay napakahirap na bagay. Subalit may isang paraan na maaaring subukan. Dumating ako sa pintuan ng pinakamalaking piging ng alahas sa buhay na ito. Dahil wala akong imbitasyon, pinigilan ako ng seguridad sa pintuan. Nag-antay sa pintuan ng 3 oras. Ang mga tao sa loob ay nagkakalat na. Si Bai Ningbing ay nakahawak sa braso ni Song Jinyan. Lumabas ng may magandang tindig. Jinyan, si Presidente Bai ay talagang mabuti sa iyo na walang masabi. Binili ang villa na nagkakahalaga ng 80 milyon. Hindi man lang kumurap. Siyempre, sabi ni Ningbing. 1 beses lang magpakasal. Lahat ng bagay ay dapat ibigay sa akin ang pinakamahusay. Ito ay isang pangako sa akin na hindi kailanman magdiborsyo. At si Bai Ningbing. Narinig ni Bai Ningbing ang tunog. Sa sandaling lumingon siya at nakita ako. Maraming emosyon ang dumaan sa kanyang mga mata. Sa wakas ay naging matinding puot. Naglakad ako sa harap ni Bai Ningbing. Inalis ang 1 kwintas ng mga shell bracelet mula sa aking pulso. Bai Ningbing. Ngayon, gusto kong gamitin ang pulseras na ito para makipagpalitan sa iyo ng 36,000 yuan. Ang pulseras na ito ay ginawa noong panahon ng ating pag-ibigan nung pumunta tayo sa dagat. Ikaw ang pumulot ng mga shell at ginawa mo ito ng personal. Sinabi mo na pwede mo itong gamitin para makipagpalitan sa akin ng pinakamahalagang bagay sa mundo. Bigla itong inagaw ni Bai Ningbing ang pulseras. Ang kanyang mga mata ay tila gusto akong lamunin ng buo. Guxiaoyu, 3 taon na tayong hindi nagkita. Pumunta ka sa akin. Para lang humingi ng pera. Ibinaba ko ang aking tingin upang iwasan ang kanyang mga mata. Kung hindi kaya, okay lang. Wala naman akong pag-asa sa simula pa lang. Gusto ko lang siyang makita ng 1 pang beses bago ako mamatay. Para matandaan ko ng mabuti ang kanyang mukha. Pagkasabi niyon, inabot ko ang kamay para kunin ang pulseras na gawa sa shell. Ngunit itinapon na lang ni Bai Ningbing ang pulseras sa lupa. Siya ang lalaking iyon na nag-iwan kay Pangulo Bai. Noong panahong iyon, si Pangulo Bai ay nagtatatag pa lamang ng negosyo. Biglang nagkaroon ng heart failure. Kailangan magpalit ng puso para mabuhay. Nang malaman niya, iniwan niya agad si Pangulo Bai. Nakasandal sa kanya para sa pera. Nagpunta sa ibang bansa. Malamang ngayon ay nagsisisi siya ng husto. Kaya walang hiya siyang bumabalik. Kung ako si Pangulo Bai, gagawin ko ang lahat para pahirapan siya. Totoo ang sinasabi nila. Ngunit walang nakakaalam ng katotohanan na nakatago sa ilalim ng mga katotohanang iyon. Noong una, si Bai Ningbing ay nagkaroon ng heart failure. Kailangan niya agad ng bagong puso. Pinaghirapan ko ng husto. Sa wakas nakahanap ako ng pusong tugma para kay Bai Ningbing. Ang tugma ay isang taong nasa vegetative state. Ang kanyang ama ay isang panatiko sa pagpapaunlad ng gamot. Ang tanging kondisyon para pumayag na ibigay ang puso ng kanyang anak ay na ako ay kusang maging tagasubok ng kanyang bagong gamot. Alam ko na si Bai Ningbing ay hinding-hindi papayag na ako ang maging tagasubok. Kaya naghanap ako ng tao para makipagtulungan sa pag-arte ng pag-iwan sa kanya. 3 taon na pagiging tagasubok ng gamot. Ang aking katawan ay nasira ng mga gamot. Malubhang pagbagsak ng maraming organo. Sabi ng doktor, wala na akong 1 buwan na mabubuhay. Lalong dumikdik ang paa ni Bai Ningbing. Sobrang sakit na nanginginig ang buong braso ko. Itinaas ko ang aking mga mata upang tumingin kay Bai Ningbing. Isang bahagyang ngiting may pagmamataas ang lumitaw sa aking mga mata. Bai Ningbing, ginagawa mo ba ito para isipin ko na hindi mo pa ako makakalimutan? Tinulak niya ako pababa sa lupa. Hindi ka karapat-dapat sa akin. Matinding sakit sa dibdib. Maputla ang mukha. Mahigpit na napapikit ang mga ngipin. Hindi pinapayagan ang sarili na makagawa ng isang daing. Nakaupo sa lupa. Pinulot ang mga piraso ng sirang pulseras ng kabibe. Inilagay sa bulsa at handa ng umalis. Nabalitaan ko noong unang panahon ginawa mo yon para sa 10,000. Ngayon narito ang 10,000. Gawin mo ulit iyon. Agad na natawa ang mga taong nakapaligid.
At naghagis ng isa pang 1,000,000 sa akin. Kung hindi sapat ang pera. Dagdagan ng 1,000,000. Uminit ang aking mukha. Dumating ang kahihiyan. Gusto kong umalis. Ngunit napapaligiran ako ng mga tao. Ningbing. Tara na. Ang lalaking ito ay hindi karapat-dapat na tingnan mo pa siya. Si Bai Ningbing at si Song Jinyan ay malapit nang sumakay sa sasakyan. Biglang may mga tao na pumaligid sa akin. Nakaupo ako sa lupa na mahigpit na yumakap sa sarili. Naging malabo ang aking paningin. Parang bumalik ako sa pagkabata. Ngunit sa pagkakataong ito walang darating para iligtas ako. Ako mismo ang nagtaboy sa taong laging nagpoprotekta sa akin. Lumayas kayong lahat. At pagkatapos ay isang jacket na may init ng katawan ang inilagay sa akin. Guxiaoyu. Nasaan si Liu Ruyan? Noong una mo akong iniwan para sumama sa kanya sa ibang bansa. Ganyan ba ang buhay na ibinibigay sa'yo? Malamig ang tono. Ngunit may kaunting pag-aalala na hindi madaling mapansin. Nakita niya sa kanyang mga mata ang pag-aalala para sa sarili. Nung matapos siyang maglaro ay iniwan niya ako. Ngunit noong una ay para rin sa pera niya ako. Hindi ako talo. Gusto mo bang subukan, Bai Zong? Malakas na itinulak ako ni Bai Ningbing pababa sa lupa. Basura ka lang. Sobra kang nagkukulang ng pera. Agad na pinakuha ni Bai Ningbing ng katulong. 100,000 na pera ang inihagi sa akin. Ang matalas na gilid ay sumugat sa aking pisngi. Dapat may diskwento kung buwanan. Mula ngayon, ikaw na ang aking utusan. Sa isang buwang ito, dahan-dahan kitang lalaruin. Matapos bitiwan ang mga salitang ito, isama si Song Jinyan at sumakay ng kotse palayo. Dahan-dahan kong pinulot ang 100,000 yuan sa sahig. Sinabi ko sa sarili kong swerte pa rin ako. Isang araw lang, sapat na para mabili ko ang sarili kong libingan. Dala ang pera, bumalik ako sa sentro ng serbisyo para sa patay. Matapos magbayad, sumakay ako ng taxi papunta sa address na iniwan ni Bai Ningbing. Pagdating ko sa Chenshan Lake, may isang katiwala na agad na nagbigay sa akin ng uniforme ng utusan. Mabilis na magbihis. Sinabi ni Bai, papagbantayin ka niya sa kanyang pinto ngayong gabi. Nagbihis ako. Pumunta ako sa kwarto sa ikalawang palapag. Bago pa man ako makalapit sa pinto, narinig ko na ang mga tunog na nagmumula sa loob. Napatigil ako ng tuluyan. Ang mga tunog na iyon ay tila naging mga matatalim na patalim. Sakit-sakit na humahagod sa puso ko. Nagmamadali akong tumakbo palayo. Ngunit biglang bumukas ang pinto. Siya. Tumutok ang kanyang matalim na tingin sa akin. Ano ang pakiramdam na makinig sa iba sa labas ng pinto? Alam kong ito ay paghihiganti ni Bai Ningbing sa akin. Ngunit hindi dapat magkaroon ng butas ang mga nangyari noon. Naglabas si Bai ng napakaraming pera. Masaya akong magturo ng personal ng ilang aralin. Talagang basura ka. Hindi ba? Basta may pera. Anumang bagay ay gagawin mo. Isang nakakaakit na ngiti ang lumitaw sa aking mukha. Natural lang iyon. Sino ba ang tatanggi sa pera? Bigla akong itinulak palayo ni Bai Ningbing. Ikaw na lalaking tulad nito. Nandidiri ako. Ngunit sa tingin ko, ang hayop ay hindi naman nadidiri. Bai Ningbing. Malamig na nag-utos na siya ay dalhin sa likod bahay para paglaruan ni Saibo. Agad na may 2 utusan na humila sa akin patungo sa likod bahay. Pagdating sa likod bahay, saka ko lang naunawaan. Si Saibo ay isang mabangis na asong Tibetan Mastiff. Sa pagkakita ko sa kanyang malalaking pangil na nakalabas, hindi ko maiwasang manginig ang buong katawan. Noong bata ako sa ampunan, nakagat ako ng aso. Lagi akong may matinding takot sa aso. Huwag kang pumasok. Bitawan mo ako. Pakiusap, pakawalan niyo ako. Guxiaoyu. Hindi ba para sa pera ay kaya mong gawin ang kahit ano? Bakit ngayon natatakot ka? Ang natitirang bait ay kumokontrol sa isip ko. Pinigilan ko ang panginginig at sinabi, para sa pera. Kaya kong gawin ang kahit ano. Pero para sa ganitong trabaho, dagdag bayad. Hindi sapat ang ibinigay mong pera. Magdadagdag ako ng 100,000. Ikulong niyo ang lalaking ito. Puwersa akong itinulak ng mga trabahador sa hawla. At ikinulong ako. Agad na lumapit sa akin ang Tibetan Mastiff na may mabangis na hakbang. Napahawak ako sa hawla. Takot at kawalan ng pag-asa. Ang lahat ng aking katwiran ay naagaw. Ang aking panloob na depensa ay gumuho. Hindi ko nakayanin ang manatiling kalmado. Bai Ningbing. Nagkamali ako. Pakiusap, palabasin mo ako. Tiningnan ako ni Bai Ningbing, ang lalaking minsang sumaktan sa kanya. Ngayon ay nakaluhod sa harap niya, umiiyak at nagsisisi. Ngunit wala siyang anumang kasiyahan sa paghihiganti. Sa halip sa sandaling iyon, bigla akong sumigaw ng malakas na daing. Kinagat ng Tibetan Mastiff ang aking binti. Nang dumating si Song Jinyan na nakapagpalit na ng damit, nakita niya ang mga gwardya na may hawak sa akin. Si Bai Ningbing ay parang nabaliw na tumatakbo sa tabi palabas. Binangga siya at nahulog sa lupa. Walang anumang naramdaman. Tinitigan niya ako ng masama. Sa kanyang mga mata ay kumikislap ang inggit at kasamaan. Muling nagmulat ako ng mga mata. Natagpuan ko ang aking sarili na nakahiga sa malambot na kama. Ang sugat sa aking binti ay nabandage na. Si Song Jinyan ay nakatayo sa tabi ng aking higaan. Nang makitang gising na ako,
Ang kanyang boses ay matinis. Nanunurig siya. Gu Xiaoyu. Bakit ka pa bumalik? Noong mga panahong iyon, iniwan mo si Ningbing na may heart failure. Iwanan mo siyang mag-isa sa silid kasal. Alam mo ba na muntik na siyang mamatay? Nang makarating ako roon, ang buo niyang katawan ay sumusuka ng dugo. Ang bibig niya ay binabanggit pa ang pangalan mo. Hindi siya dapat mamatay. Kakatapos ko lang siyang dalhin sa ospital. May dumating na doktor para magpaalam. Nakahanap ng pusong tugma para sa kanya. Ngunit ang unang bagay na ginawa niya matapos ang operasyon sa puso ay hanapin ka. Sinabi niyang gumaling na siya. Para hindi mo siya itakwil. Magtatrabaho siya ng husto. Para bigyan ka ng pinakamagandang buhay. Pero ikaw, sumama ka sa mayamang babae patungong ibang bansa para magsaya. Alam mo ba kung gaano kadesperado ang pag-iyak ni Ningbing sa airport noon? Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Nanginginig ang boses ko. Sa loob ng 3 taon, hindi gaanong nabawasan ang sakit ko kumpara kay Bai Ningbing. Nakulong ako sa laboratoryong iyon na walang liwanag. Hindi makalabas. Araw-araw, walang katapusang gamot at mga eksperimento sa gamot. Sumama ako sa tabi ni Ningbing. Sa loob ng 3 taon ko lamang siya napapasok sa puso. Ngayon, magpapakasal na kami. Ngunit ikaw, para sa pera, muling bumabalik para mang-istorbo kay Ningbing. Gusto kong sabihin, hindi ako para sa pera. Malapit na akong mamatay. Kaya gusto kong makita si Bai Ningbing sa huling pagkakataon. Ngunit sa huli wala akong masabi. Tiyak na hindi ko papayagan ang isang lalaking tulad mo na manatili sa tabi ni Ningbing. Pagkatapos sabihin yon, hinila niya ako mula sa kama. Pagkatapos, siya mismo ay sumalpok sa pader. Dumaloy ang pulang dugo mula sa kanyang noo. Narinig ito ni Bai Ningbing at sumugod siya sa loob ng silid. Mabilis niyang itinaas si Song Jingyan. Nagmamadali siyang nagtanong. Jingyan, kamusta ka? Ningbing, siya ang nagtulak sa akin. Nakatayo ako ng tulala. Hindi ko inaasahan na gagamitin ni Song Jingyan ang ganitong paraan para sisihin ako. Ako ay magpapaliwanag. Si Bai Ningbing ay sumipa sa akin. Ang kanyang mga mata ay nakakatakot. Kung may mangyari kay Jingyan, papatayin kita. Pagkatapos sabihin yon, dinala niya si Song Jingyan sa ospital ng nagmamadali. Nasipa ako sa lupa. Dumating ang matinding sakit mula sa tiyan. Namilipit ako sa sakit. Ngunit mas masakit ang puso. Napupuot sa akin si Bai Ningbing. At gusto pa niya akong patayin. Gu Xiaoyu. Hindi ba ito ang gusto mo? Bakit ka nagdaramdam? Gusto mo nang mamatay agad? Hindi alam kung gaano katagal. Pinasok ng katiwala ang silid kasama ang kanyang mga tauhan. Pinipilit akong dalhin sa ospital. Para bang ako ay isang napakasamang kriminal na walang kapatawaran. Sa ospital, ang ulo ni Song Jingyan ay nababalot na ng benda. Ngayon ay maputla ang kanyang mukha. Nakasandal sa mga bisig ni Bai Ningbing. Ang mga mata ni Bai Ningbing ay puno ng pag-aalala. Ngunit sa sandaling makita si Gu Xiaoyu, ito ay naging matinding puot. Lumuhod at humingi ng tawad kay Jingyan. Pinilit akong lumuhod ng mga tao sa lupa. Hindi makagalaw. Sa sandaling ito, sumuko na rin siya sa paglaban. Ang kanyang mga mata ay puno ng mabigat na kadiliman ng kamatayan. Kung ako ay hihingi ng tawad, bitawan mo na ba ako? Hayaan mo akong umalis. Ako, talagang pagod na pagod. Masakit sa katawan at isipan. Ngayon gusto ko lang maghanap ng tahimik na lugar. Tahimik na maghintay sa katapusan ng aking kamatayan. Nang marinig ang salitang umalis, ang kanyang puso ay hindi sinasadyang kumibot. Kinuha ang baso sa tabi ng kama. Ibinuhos ang isang basong tubig sa aking mukha. Wala kang karapatang makipagtawaran sa akin. Gu Xiaoyu, utang mo sa akin hindi mo mababayaran sa buong buhay mo. Ang tulad mo ay nagbibigay ng pakiramdam na hindi marunong makipaglaro. Ang pag-ibig at paghihiwalay ng lalaki at babae ay normal na bagay. Paano naging utang ko sa iyo yon? Ikaw ay walang tiwala na pinipilit sa akin. Siya ay yumuko kay Jingyan upang humingi ng tawad. Agad may pumindot sa aking ulo at malakas na binagsak sa matigas na sahig. 1, 2, 3 beses. Hanggang sa namaga na ang aking noo. Naglabas ng mga mansa. Ang dugo ay hindi pa rin huminto. Wala na akong problema. Patawarin mo na siya. Yumakat si Bai Bingbing sa balikat ni Song Jingyan. Bingbing, masama ang intensyon ng lalaking ito. Naglakas loob pa siyang saktan ka. Wala kang dapat maawa sa kanya. Hindi ako naawa sa kanya. Gusto ko lang napakawalan mo na ang sarili mo. Bingbing, 3 taon na. Dapat mong bitawan ang iyong pagkahumaling sa kanya. Huwag kang mag-isip ng kung ano. Matagal na akong hindi nagmamahal sa kanya. Ngayon gusto ko lang maghiganti sa walang pusong lalaking ito. Totoo ba yan? Siyempre. Pangako ko sa'yo. Bago ang ating kasal, gagawin ko siyang tuluyang mawala sa ating mundo. Bahagya lamang tumango si Song Jingyan. Lumingon si Bai Bingbing sa akin na duguan ng ulo. Nag-utos si Bai Bingbing. Tawagan ng isang doktor para sugatan siya. Si Iaalin na basta na lang hinila. Nakita ako sa sahig. Nagulat ako at sinabi. Ginoong Gu, ikaw pala. Kilala mo siya. Natigilan ako sa aking puso. Si Iaalin ang nakakaalam ng totoo noong pagpapalit ng puso. Noon pa man ay pinayuhan na niya ako.
Si Lu Jianing ay isang siraulo sa parmasya. Kahit ang sarili niyang anak ay ginawa niyang halaman. Kung magiging tester ka sa kanyang laboratorio, ito ay parang pagpapalit ng buhay sa buhay. Ipinilit ko na kahit magpalit ng buhay. Ililigtas ko si Bai Bingbing. Kapag nagtanong si Bai Bingbing ng malalim, hindi na maitatago ang nangyari noon. Nauna akong nagsalita. Noong gabing iyon, hindi sinasadyang napunta kami ni Miss Liu sa ospital. Si Ia Lin ang tumanggap ng emergency. Naging nakakatakot ang mukha ni Bai Bingbing. I-disinfect ng lubusan ang silid na ito at ang taong nasa loob. Pagkatapos mag-utos, siya at si Song Jinyan ay lumabas. Hinawakan ko ang damit ni Ia Lin. Nakiusap ako. Ia Lin, huwag mong sabihin kay Bai Bingbing ang totoo noon. Tumingin si Ia Lin sa akin na marumi at nalungkot. Para iligtas siya. Nagtiis ka sa laboratorio sa loob ng 3 taon. Ngayon ay malapit na akong mamatay. At siya ay nagkakamali sa akin. Tama ba talaga ito para sa'yo? Umiti ako ng maputla. Ang aking mga mata ay matigas tulad ng dati. Tama at mabilis. Isang grupo ng mga nurse na nakasuot ng proteksyon ang pumasok na may dalang disinfectant. Nag-spray sila ng maraming usok sa aking buong katawan at sa silid. Napaluha ako dahil sa usok. Nagbuntong hininga si Dr. Lin. Binigyan ako ng tissue. Pagkatapos, nilinis at binenda ni Dr. Lin ang aking sugat sa noo. Sa mga sumunod na araw, hindi na gumawa si Bai Ningbing ng mga kakaibang bagay sa akin. Talagang tinatrato niya ako bilang isang alipin. Pinaupo niya ako na may dalang palanggana ng tubig para maghugas ng kanyang mga paa. At sinipan niya ang palanggana. Pinapaluhod ako sa sahig para punasan ng tubig. Ang pagkain pinaghirapan ko. Ibinuhos ni Bai Ningbing sa harap ko ang pagkain para sa aso. Dinala ni Bai Ningbing si Song Jinyan sa luxury store. Gumastos ng milyon-milyon para bilhin ang buong tindahan ng relo. Sa bawat relo na binili, pinalakad niya ako pabalik sa villa. Hanggang sa tumakbo ako ng isang araw at isang gabi. Napagod at nahimatay sa kalye. Nang magising ako sa ospital, sinabi sa akin ni Dr. Lin, dahil sa sobrang pagod ng iyong katawan sa mga araw na ito, hindi na kaya ng iyong katawan. Ang natitira na lang ay 1 linggo. Nang marinig ko ito, nakaramdam ako ng kaluwagan. Hindi ko na kailangang dalhin ang katawang ito na halos patay na. At mabuhay sa pag-iisip kay Bai Ningbing. Ngunit bago ako mamatay, may isa pa akong gagawin. Saktong tumawag si Bai Ningbing. Sa telepono, utos ni Bai Ningbing. Gu Xiaoyu, nahimatay ka lang dahil sa anemia. Gaano ka pa katagal magpapakatamad sa ospital? Pumunta ka agad sa romantic wedding shop para tumulong sa pagsubok ng damit. Tumayo ako at pumunta sa wedding shop. Hindi siya dapat mabulad. Pinapaganda ko pa ang aking sarili ng light makeup sa tulong ng nurse. Nang dumating ako sa wedding shop, nakasuot na sina Bai Ningbing at Song Jinyan ng wedding dress at suit. Lumabas sila mula sa fitting room. Ang wedding dress ay kulay light purple. Perpektong binigyang diin ang magandang katawan ni Bai Ningbing. Ang damit pangkasal na ito ay talagang napakaganda. Daw si Presidente Bai mismo ang nagdisenyo. Ang lavender sa suit. Lahat ito ay eksaktong kopya mula sa province. Talagang masaya si Ginoong Song. Si Bai ay napakayaman. At napakaganda pa. At mahal na mahal siya. Ang mapangasawa ang babaeng tulad niya. Ay parang nag-ipon ng kabutihan sa 8 henerasyon. Tumayo akong tulala sa aking kinatatayuan. Ang aking mga mata ay hindi napigilang umiyak. Ang damit pangkasal na ito ay eksaktong tulad ng dinisenyo ko para kay Bai Ningbing. Ginawa nga ito ni Bai Ningbing. Ngunit na yung suot na niya ang damit pangkasal. Ang lalaking gusto niyang pakasalan ay hindi na ako. Inayos ni Bai Ningbing ang buhok ni Song Jinyan nang may pag-aalaga. Nang lumingon siya at ang kanyang tingin ay sumalubong sa akin. Ang init ng pagtingin ay biglang lumamig. Namumula ang iyong kutis. At sinasabi mong anemia. Tulad ng inaasahan, pinag-usapan mo ang doktor para gawin itong dahilan. Nakita mo na ako. Sana'y makapagpahinga pa ako ng ilang araw. Ha, Gu Xiaoyu? Binayaran kita ng 100,000 para sa 1 buwan. Hindi para mag-relax ka. Magmadali ka at isuot ang sapatos ni Jinyan. Lumapit ako. Kinuha ko ang mamahaling sapatos na nasa estante. Inilapag ko sa tabi ng paa ni Song Jinyan. Itinaas ni Song Jinyan ang kanyang paa at isinuot ang sapatos. At mariin niyang tinapakan ang likod ng aking kamay. Ang aking kamay. Dahan-dahang itinaas ni Song Jinyan ang kanyang paa. At sinabing may pagwawalang bahala. Pasensya na. Hindi ko nakita ang nasa ilalim ko. Sumulyap si Bai Ningbing sa aking namamagang kamay. Isa lang namang utusan yan. Tinapakan lang, ano naman. Bakit mo pa kailangan humingi ng tawad? Lumapit si Bai Ningbing. Yumuko sa harap ni Song Jinyan. At siya mismo ang nagsuot ng sapatos para rito. Punong-puno ng ngiti si Song Jinyan habang nakatingin kay Bai Ningbing. Ang kanyang mga matay puno ng lantad na pag-ibig. Mabilis ding lumapit ang tagatindahan upang tulungan si Song Jinyan. Nalungkot si Gu Xiaoyu. At naitulak sa isang tabi ng ilang tao. Lumabas ng silid na may malungkot na ekspresyon. Ngunit ilang hakbang pa lang. Ang braso ko ay hinila mula sa likuran. Hinila ako ni Bai Ningbing papasok sa katabing silid pahingahan. Humarap sa akin.
Gu Xiaoyu. Kung hindi mo ginawa yun noon, ang lahat ng ito ngayon ay sayo sana. Siguradong nagsisisi ka na ngayon. Nagsisisi. Kung hindi ako pumayag na maging tagasubok ng gamot noon, hindi ko mararanasan ang 3 taon na walang liwanag. At hindi ako mapapahamak na malapit ng mamatay. Ngunit nakikita ko si Bai Ningbing na buhay sa harap ko. Pakiramdam ko lahat ay sulit. Tininala ko at sinalubong ang tingin ni Bai Ningbing. Matatag na sinabi hindi. Hindi ako nagsisisi. Bakit mo ako iniwan para sa pera noon? Ngayon may pera at kapangyarihan ako. Bakit hindi ka nagsisisi? Itinulak ko si Bai Ningbing. Gamit ang malamig na boses upang pigilan ang walang hanggang pagmamahal sa loob. Walang dahilan hindi ako nagsisisi sa mga ginawa ko. Pagkasabi kumuha ako ng bank card mula sa bulsa. Iniabot kay Bai Ningbing. May natitira pang 64,000 dito ibabalik ko sa'yo. Mula ngayon, hindi na ako ang iyong katulong. Bai Ningbing. Biglang natapos ang relasyon namin. Para bang bumalik si Bai Ningbing sa 3 taon na nakaraan. Nakayakap ako kay Liruyan na nakatayo sa harap niya. At ganyan din ang walang awa na sinabi. Bai Ningbing, hindi na kita mahal. Mula ngayon, tapos na ang relasyon natin. Nang hindi nagsalita si Bai Ningbing, diretso kong ipinasok ang card sa kanyang kamay. Tumalikod at umalis. Natatakot ako na kung mananatili pa. Ang damdamin ko sa puso ay hindi na mapipigilan. Nang hawakan ko ang pinto, si Bai Ningbing ay sumugod mula sa likuran. Diretso niyang niyakap ang bewang ko. Itinulak ako sa dingding. Gu Xiaoyu. Akala mo ba ako pa rin ang tangang Bai Ningbing 3 taon na ang nakaraan? Gusto mo umalis ka. Gusto mo akong iwan. Iiwan mo na lang ba ako? Gusto mo pang magsalita pero bago mo matapos. Si Bai Ningbing ay mahigpit na hinalikan ako. Nagpumiglas ako ng malakas. Ngunit mas mahigpit akong niyakap ni Bai Ningbing. Biglang nabuksan ang pinto. Si Song Jinyan ay nakatayo sa pintuan. Siya ay nagmulat ng mata. Hindi makapaniwalang tumingin sa 2 tao sa loob ng silid. Bumalik ang nawalang katwiran. Binitawan ako ni Bai Ningbing. May pagkakasala ang tingin kay Song Jinyan. Jinyan. Ilang hakbang na umatras si Song Jinyan. Lumingon at tumakbo palabas. Jinyan, parang naubos ang buo kong lakas. Kalahati ay nawala. Ang suporta ni Bai Ningbing. Dumulas pababa sa pader hanggang sa sahig. Itinaas ko ang aking kamay para takpan ang aking mukha. Ang luha ay dumaloy pa rin sa pagitan ng mga daliri. Nararamdaman ko na may pag-ibig pa si Bai Ningbing sa akin. Ngunit hindi ako makasagot. Malapit na akong mamatay. Bakit pinahihirapan ng langit kami ni Bai Ningbing? Tumakbo palabas si Song Jinyan ng tindahan ng damit pangkasal. Sumuot sa kalsada. Isang mabilis na sasakyan. Mabilis na papalapit sa kanya. Agad siyang hinawakan ni Bai Ningbing. Ipinagpag ni Song Jinyan ang kamay ni Bai Ningbing. Pumunta pa rin sa daloy ng mga sasakyan. Bakit mo ako iniligtas? Hayaan mo akong mamatay. Para makasama mo ng hayagan si Gu Xiaoyu. Mahigpit na niyakap ni Bai Ningbing si Song Jinyan. Dinala siya sa tabi. Jinyan, makinig ka sa akin. Ayokong makinig. Noong una, talagang balak kitang pakasalan. Ngunit mula sa sandaling lumitaw si Gu Xiaoyu sa harap ko, ang aking puso ay hindi na kontrolado ng sarili ko. Galit ako sa kanya. Ngunit mas mahal ko siya. Kung magpapakasal ako sa iyo ngayon, ito ay napaka-unfair din sa iyo. Si Song Jinyan ay puno ng luha. Tumingin kay Bai Ningbing. Ningbing, ayoko ng patas. Gusto ko lang na tayo'y magkasama. Si Gu Xiaoyu ay hindi karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Noong ikaw ay nasa pinakawalang magawa, at pinakailangan mo siya, iniwan ka niya. Ako ang laging nasa tabi mo. Ningbing, bakit hindi mo ako tingnan ng higit pa? 5 taon na kitang nagugustuhan. Pero mahal ko si Xiaoyu sa loob ng 18 taon. Mula noong unang pagkikita namin sa orphanage noong ako'y 7 taong gulang. Binigyan niya ako ng candy noong ako'y umiiyak ng palihim sa hating gabi. Simula noon, nasa puso ko na ang kanyang anino. Kahit na minsan niya akong iniwan, hindi ko siya nakalimutan kailanman. Pasensya na. Ako ang hindi karapat-dapat sa'yo. Ningbing, gumising ka. Si Gu Xiaoyu ay hindi ka talaga mahal. Gusto lang niya ang iyong pera. Sa mga mata ni Bai Ningbing, makikita ang nag-iisang tapang ng pag-ibig. Kahit para sa pera ko siya, tatanggapin ko na rin yon. Magagalak na lamang ako na may pera ako ngayon. Sa wakas, mabibigay ko na kay Gu Xiaoyu ang lahat ng gusto niya. Bumalik si Bai Ningbing sa bridal shop kasama ang walang siglang si Song Jinyan. Habang magsasalita na siya upang ipagtapat ang kanyang damdamin. Nauna akong nagsalita. President Bai, kanina ay nag-away kami ni Liruyan. Kaya ako lumapit sa iyo. Kakatawag lang ni Liruyan sa akin upang makipagbati. At binilhan ako ng tiket pabalik sa Amerika. Napagpasyahan ko ng umuwi. Hindi na ako dadalo sa kasal mo at ni Ginoong Song. Binabati ko kayo na magkaroon ng anak agad. At maging masaya habang buhay. Gu Xiaoyu. Simulat sa Paul, ano ba talaga ako sa iyong puso? Kailangan bang sabihin ko ng malinaw, President Bai? Siyempre, isang backup. Noong hiwalay kami ni Liruyan, naisip kong bumalik sa iyo ang malaking puno. Ngayon ay bumalik si Liruyan upang makipagbati.
Siyempre pipiliin ko ang taong gusto ko. Sa totoo lang, President Bai, hindi ka naman masama. Pero, mas gusto ko pa rin ang tulad ni Liu Ruyan. Bai Ningbing. Itinaas niya ang kamay at mariing sinampal ako sa mukha. Gu Xiaoyu. Wala kang kwenta. Inangat ko ang kamay ko at tinakpan ng pisngi ko. Bumitaw ang boses ko, puno ng halakhak. Tama. Basura ako. Ito ay alam na ni Presidente Bai 3 taon na ang nakakaraan. Pagkasabi noon, tumalikod ako para umalis. Hinarang ako ni Bai Ningbing sa aking daraanan. Gu Xiaoyu, ibalik mo sa akin ang kwintas ko. Mula ngayon, sana hindi na kita makita muli. Tumigil ako sa aking mga hakbang. Inalis ko mula sa leg ko ang kwintas na yapak niya. At inayos niya muli ang kwintas na gawa sa kabibe. Ibinigay ko kay Bai Ningbing. Kinuha ni Bai Ningbing ang kwintas. Muli, walang awang dinurog niya ang kabibe. Wala nang paraan para maayos muli. Narinig ko ang tunog ng pagkasira ng puso ko. Tahimik akong nagtanong. Ngayon, pwede na ba akong umalis? Mayroon din akong ibabalik sa'yo. Pagkatapos mong tanggapin ito. Mula ngayon, kahit mamatay ka o mabuhay, wala na akong kinalaman sa'yo. Ito ang hinihintay ko. Gusto ko pagkatapos kong mamatay. Si Bai Ningbing ay mananatiling malusog at masaya. Mamumuhay ng payapa at may kasiyahan. Yumuko si Bai Ningbing at tahimik na nagsalita kay Song Jinyan. Jinyan, maghintay ka lang dito sandali. Babali ako agad. Pagbalik ko, ang puso ko ay para lamang sa'yo. At mamahalin ko lamang ikaw. Hihintayin kita. Dinala ako ni Bai Ningbing sa pinakamalaking tindahan ng candy sa Beijing. Ilabas mo lahat ng candy sa tindahan. Unang beses na narinig ng babaeng tindera ang ganitong kahilingan. Nag-alinlangan siyang nagtanong, Miss, sigurado ka bang lahat? Bumunot si Bai Ningbing ng isang itim na card at inihagis sa harap ng tindera. Lahat. Ilang sandali lamang. Ang mga sako-sako ng candy mula sa bodega ay dinala lahat sa harap ng dalawa. Kumuha si Bai Ningbing ng isang malaking sako at ibinuhos sa harap ko. Gu Xiaoyu, noong 7 taong gulang ka. Binigyan mo ako ng isang pirasong candy. Kinamkam mo ang puso ko. Ngayon, ibabalik ko sa iyo ang libo-libong beses na dami ng candy. Upang tubusin muli ang puso ko. Ang aking mga kuko ay bumabaon sa aking palad. Na nag-iwan ng mga dugtong-dugtong na marka. Sumagot ako ng iii sa tinig. Bai Ningbing. Mula ngayon, wala na tayong utang sa isa't isa. Tama. Walang utang. Hindi na niya ako tiningnan muli. Mapagpa siyang lumayo. Hanggang sa tuluyang mawala ang anino ni Bai Ningbing sa karamihan. Saka ko inalis ang aking tingin. Binuksan ko ang mga candy sa lupa. Isa-isa kong isinuksok sa aking bibig. Hanggang sa sumuka ako dahil sa dami. Yumuko ako sa lupa at umiyak ng malakas. Inilabas ko ang mga taon ng sama ng loob, sakit, at ang pinipigil kong pag-ibig kay Bai Ningbing. Sa huli, hiniling ko sa tindera na ipakete lahat ng candy. At ipadala sa mga bata sa Jing's Orphanage. Ang lugar ng aking libing na inilaan ko ay sa province. Ang napili ay Bulaklak na Libing. Ang aking abo ay ikakalat sa mga bukirin ng lavender sa province. Isang sandali bago sumakay sa eroplano. Sa malaking screen ay may balita tungkol sa isang aksidente sa kalsada. Agad kong nakilala ang sasakyang nasira ng husto. Ito ay kay Bai Ningbing. Biglang nagliwanag ang aking isip. At tumakbo ako patungo sa ospital. Sa daan, patuloy akong tumatawag kay Bai Ningbing. Ngunit walang sumasagot. Sa puso ko, nagdasal ako sa Diyos. Sana ay ligtas si Bai Ningbing. Handang ibigay ang lahat ng mayroon ako bilang kapalit. Ang pasyente ay sumailalim sa operasyon. At wala na sa panganib ang buhay. Ngunit ang kanyang mga mata ay nasaktan sa tama. Malubhang nasira ang kornea. Pagkagising, siya ay mabubulat. Si Song Jinyan ay parang tinamaan ng kidlat. Hinawakan niya ang doktor. Nakikiusap. Doktor, pakiusap, gamutin niyo siya. Mahalaga sa kanya ang kanyang mga mata. Hindi siya maaaring mabulat. Upang ito ay gumaling. Maliban na lamang kung magkaroon ng transplant ng kornea. Ngunit ngayon ay walang donor ng kornea sa ospital. Tumakbo ako sa harap ni Ealin. Nagsasalita ng may pagmamadali. Ako ay handang mag-abuloy ng aking kornea. Mangyaring operahan kaagad. Nagkunot ang noo ni Dr. Lin. Gu, ang kornea ay hindi maaaring i-donate mula sa buhay na tao. Alam mo naman, ilang araw na lang ang natitira sa akin. Kahit na malapit ka ng mamatay. Wala namang naunang kaso ang ospital na kumuha ng kornea mula sa buhay. Ito ay hindi pinapayagan sa batas at moralidad. Dumiretso ako sa tray at kinuha ang isang matalas na scalpel. Itinutok ito sa aking leg. Kung kailangan ko talagang mamatay para makapag-donate. Ngayon na, magpapakamatay ako sa harap niyo. Sa wakas, pagkatapos ng pag-uusap at pagpirma ko ng waiver, pumayag ang ospital na gawin ang operasyon. Napabuntong hininga ako ng maluwag. Lumingon ako kay Song Jinyan at sinabi, huwag mong sabihin kay Bai Ningbing. Ang kornea ay aking na-donate. Ano ba ang nangyayari? Bakit ka mamamatay? Bigla niyang naalala ang mga dramang pantelebisyon na napanood niya. Nanginginig ang boses niyang nagtanong. Noong mga panahong iyon, dahil ba talaga sa pera mo ipinagkanulo si Ningbing? Umiti ako ng bahagya. Ginoong Song,
Sa hinaharap, alagaan mo siyang mabuti. Bai Ningbing. Pagkasabi noon, pumasok ako sa operating room nang hindi lumingon. Sa loob ng operating room, ako at si Bai Ningbing ay nakahiga sa dalawang magkatabing kama. Inabot ko ang kamay at hinawakan ang palad ni Bai Ningbing. Pinag-interlace namin ang aming mga daliri. Binigkas ko ang tawag na itinago ko sa aking puso. Ningbing, masaya ako na magagawa ko pa ang isang huling bagay para sa'yo bago ako mamatay. Ningbing, mahal kita. Tumulo ang luha mula sa gilid ng aking mata. Dahan-dahang pumasok sa aking katawan ang pampamanhid. Pumikit ako. Sa huli, ang aking mga daliri ay bumagsak ng walang lakas. Pakiramdam ni Bai Ningbing ay nagkaroon siya ng napakahabang panaginip. Sa panaginip, naroon ang unang pagkikita namin sa orphanage. Ang unang pagkakataon na magkahawak kami ng kamay. Ang unang halik, hanggang sa pagtataksil ko. At sa tindahan ng candy, kung saan wala ng utang ang bawat isa. Sa gitna ng kadiliman, narinig niya ang tungkol sa matagumpay na transplant ng kornea. Ang donor na si Gu Xiaoyu ay patay na. Ang aking katawan ay tinakpan ng puting tela. Inilabas mula sa operating room. Nagmamadaling lumapit si Song Jingyan. Tinanong kung ano ang nangyari sa kanya. Sa gitna ng operasyon, si Egu ay namatay dahil sa atake sa puso dulot ng heart failure. Si Song Jingyan ay tuluyang natulala. Hindi makapaniwala sa katotohanang nasa harap niya. Katatanggap lang niya ng balita na maaaring may nakatagong dahilan ang pagkakanulo ko kay Bai Ningbing noon. Ngayon, namatay na ako sa harap niya. Sa sandaling iyon, lumapit ang tauhan ng funeral home dala ang kapangyarihang aking nilagdaan noong nabubuhay pa ako. Sa harap ng doktor, si Egu ay nagpa-schedule na ng kanyang sariling libing 10 araw na ang nakalipas. Pakiusap, ibigay sa amin ang bangkay ni Egu. Matapos ma-verify ang impormasyon, inilipat ng doktor ang aking bangkay sa tauhan ng funeral home. Agad na sumugod si Song Jingyan para harangin sila. Kayo, ang nagsasabing si Gu Xiaoyu ay nagpa-schedule ng kanyang libing sa inyo 10 araw na ang nakalipas. Sa tingin niya, sobra ang impormasyong natanggap niya ngayong araw. Hindi niya ito agad matunaw. 10 araw na ang nakalipas ay ang araw ng muling pagkikita ni Gu Xiaoyu at Bai Ningbing. Noon pa man, alam na niya na siya ay mamamatay. Ngayon ay tutuparin namin ang kasunduan. Matapos sunugin ang bangkay ni Egu, ay idaraos namin ang kanyang libing. Pagkasabi nito, itinulak nila ang aking bangkay palayo. Hindi sinasadyang gusto pa ring pigilan ni Song Jingyan. Si Bai Ningbing ay inilabas mula sa operating room. Wala na siyang pansa iba. Direkta siyang sumabay kay Bai Ningbing patungo sa intensive care unit. Makalipas ang 2 oras, nagising si Bai Ningbing mula sa anesthesia. Nakita si Song Jingyan na nakatambay sa kanyang higaan. Hindi niya mapigilan ang lungkot sa kanyang puso. Ang kanyang panaginip ay puno ng aking presensya. Ngunit paggising, hindi ako ang nasa kanyang paningin. Sa kanyang isip, ako itong walang pusong lalaki. Marahil ay nakaangkas na sa eroplano patungong Amerika. At nagkabalikan na kasama si Liu Ruyan. Ningbing, gising ka na pala. Ikaw, Song Jingyan ay nag-alala sa iyo. Ningbing, buti na lang at okay ka lang. Pumasok ang doktor na nagro-round. Ginawa ang postoperative check-up kay Bai Ningbing na bagong gising. Normal ang paningin. Walang anumang naganap na corneal transplant. O anumang postoperative rejection reaction. Sabi mo nagpa-corneal transplant ako. Dati sa operating room. Malabo niyang narinig na may nagsabi ng isang pangungusap. Akala niya noong panahong iyon nasa panaginip siya. Hindi ba? Hindi, tama. Dahil sa aksidente sa sasakyan, natamaan ang mata. Malubhang nasira ang kornea. Kung hindi gagawin ang corneal transplant, mabubulag siya. Sino ang nag-donate ng kornea sa akin? Sino? Dahil sa prinsipyo ng pagiging kumpidensyal, hindi namin maibigay ang anumang impormasyon tungkol sa donor. Pagkatapos sabihin yon, nag-ikot. At umalis ang doktor. Agad na itinabi ni Bai Ningbing ang kumot. Bababa sa kama. Ningbing, ano ang gagawin mo? Hindi nila sinasabi. Ako na mismo ang mag-imbestiga. Sa oras na yon, sobrang gulo ng kanyang puso. Natatakot na totoo ang narinig niyang pangungusap sa panaginip. Pinakalma ni Song Jingyan si Bai Ningbing at sinabi, alam ko kung sino. Isang babae na namatay dahil sa atake sa puso na nagdulot ng shock. Ang ospital, ayon sa prinsipyo, hindi maaaring ibunyag ang impormasyon ng donor. Pero noong ginagawa ang operasyon, nakita ko, pinautang ko rin ang aking assistant ng pera para mabayaran ang kanyang pamilya. Bumaba ang kaba sa puso ni Bai Ningbing. Bumalik siya sa paghiga sa kama ng ospital. At may pagtatawa sa sarili na sinabi, alam mo ba? Nagkaroon ako ng mahabang panaginip sa operating room. Puno ng anino ni Gu Xiaoyu ang panaginip. Napangarap ko pa na siya ang nag-donate ng kornea sa akin. Nakakatawa ito, di ba? Kung dati, tiyak na gagawin ni Song Jingyan ang lahat para siraan si Gu Xiaoyu. Pero ngayon hindi siya makapagsalita. Dahil si Gu Xiaoyu talaga ang nag-donate ng kornea para kay Bai Ningbing. At ibinigay pa ang kanyang buhay para dito. Inabot ni Song Jingyan ang kamay at mahigpit na hinawakan si Bai Ningbing. Ningbing, kalimutan mo na si Gu Xiaoyu. Ituring mo ang mga alaala noon bilang isang makulay.
Maganda at masakit na hindi malilimutang panaginip. Pumikit si Bai Ningbing ng matagal bago dahan-dahang tumango. Tama nga, dapat na siyang umusad, Gu Xiaoyu. Simula ngayon, lilimutin kita ng lubusan sa aking alaala. Pagkalipas ng isang linggo, lumabas na si Bai Ningbing sa ospital. Nagsimula na siyang maghanda para sa kasal nila ni Song Jingyan. Ang balita tungkol sa kasal ay kumalat ng malawakan sa buong internet. Habang papalapit ang araw ng kasal, lalong bigat ang nararamdaman sa puso ni Bai Ningbing. Maging sa isipan niya ay lumitaw ng maraming beses ang pagtaka sa kasal. Ang pagpunta sa Amerika upang hanapin ako. Ngunit sa bawat pagkakataon na lumitaw ang ideyang ito, agad itong pinipigilan ni Bai Ningbing. Sinasabi niya sa sarili na si Jinyan ang nagligtas sa kanyang buhay. At si Jinyan din ang kasama niya sa pinakamadilim at pinakamababang sandali ng kanyang buhay. Hindi niya dapat ipagkanulo si Jinyan. Unti-unti, natuto siyang manhid ang sarili. Sa ganitong paraan lamang, hindi niya mararamdaman ang sakit. Nakatingin si Bai Ningbing na may lasing na mga mata, hinawakan ang kamay ni Song Jingyan. Patuloy siyang humihingi ng sagot sa kanya. Mahal na mahal kita. Bakit kailangan mong maging ganito kalupit sa akin? Mapapatawad ko ang iyong pag-iwan sa akin noon. Hindi ko na rin hahabulin ang lahat ng nangyari sa inyo ni Liu Ruyan sa Amerika. Bumalik ka na, Xiaoyu, sa tabi ko. Xiaoyu, may pera na ako ngayon. May kapangyarihan na ako. Magagawa ko ang lahat ng pangarap na gusto mo. Bakit pinili mo pa rin si Liu Ruyan? Hindi ako ang pinili. Bakit? Bakit hindi rin maganda ang pakiramdam ni Song Jingyan ngayon? Alam niya sa buong panahon na mahal ako ni Bai Ningbing. Kahit na magaling siyang magpanggap sa araw. Alam kong hindi ako kailanman nawala sa kanyang isipan. Matapos ihatid si Bai Ningbing pauwi, lumabas si Song Jingyan ng villa. Tumingala siya sa maitim na langit. Sabi nila, ang mga tao ay nagiging bituin sa langit pagkatapos mamatay. Gu Xiaoyu, naging bituin ka na rin ba ngayon? Gu Xiaoyu, anong uri ka ba talagang tao? Noon, inakala niya na ako ay isang taong pera-pera. Material na walang kabuluhan at malupit. Ngunit pagkatapos ng nakaraang pangyayari ng donasyon ng kornea, si Song Jingyan ay bahagyang nakaramdam na sa lahat ng panahon sila ang nagkamali sa akin. Sa likod ay marahil may nakatagong katotohanang hindi alam ng marami. Subalit ngayon, sa tingin niya ay hindi na kailangang alamin pa ng malalim. Dahil patay na ako. Ang patay ay hindi na mabubuhay muli. Ang katotohanan para sa kanila ay maaaring maging isang problema pa. Sa araw ng kasal, si Song Jingyan ay nagtakda ng isang limitasyon sa kanyang puso. Kung si Bai Ningbing ay talagang makakasama niyang pumasok sa simbahan ng kasal, hahayaan niyang mahalin siya ng walang pag-aalinlangan. Aalagaan siya, gamit ang natitirang bahagi ng kanyang buhay upang painitin siya. Kung hindi sila tuluyang magpakasal, nangangahulugan lang na wala silang tadhana. Siya ay bibitaw at sasabihin kay Bai Ningbing tungkol sa pag-donate ko ng kornea. 3 araw bago ang kasal, ang mga kamag-anak ng pamilya Bai at Song ay nagtipon-tipon. Naghahanda para sa kasal. Ang lahat ng bagay sa araw na yon, si Bai Ningbing ay ulila mula pagkabata. Inilagay sa isang ampunan. Kakaunti ang mga kamag-anak na nakasalamuha niya. Ang pamilya Song ay isang malaking pamilya. Maraming kamag-anak mula sa ibang bansa ang dumating para sa kasal. Ang pinsan ni Song Jingyan ay bumalik mula sa Amerika. At dinala ang kanyang kasintahan. Kuya, ate. Ito ang aking kasintahan. Liu Ruyan. Ang paligid ay biglang tahimik. Tinitigan ni Bai Ningbing si Liu Ruyan. Ikaw ang kanyang kasintahan. Si Gu Xiaoyu. Naramdaman ni Liu Ruyan ang parang isang malamig na ahas na nakatingin sa kanya. Nakilala niya si Bai Ningbing. Napabulalas siya sa liit ng mundo. Noong taon na yon, siya ay nakatanggap ng atas mula kay Gu Xiaoyu. At gumawa ng isang palabas na eksena kasama si Gu Xiaoyu. Ngayon siya ay kamag-anak na ni Bai Ningbing. Naalala niya ang mga pangyayari noon. Ngayon ay medyo awkward din. Tumawa siya ng pilit. Gu Xiaoyu. Gaano nakatagal yon? Matagal na kaming naghiwalay. Si Song Fan ang aking tunay na pag-ibig. Sinampal siya ni Bai Ningbing. Pagkatapos mong palayasin si Gu Xiaoyu pabalik ng Amerika, sasabihin mo na siya ang tunay mong pag-ibig. Ngayon ay tuturuan kita ng leksyon. Itong babaeng nandaraya sa 2 lalaki. Si Liu Ruyan ay nagulat sa biglaang sampal. Pero hindi rin siya madaling talunin. Pagka-recover ay agad siyang sumuntok pabalik. Ikaw, tumigil ka sa pagsasalita ng walang katotohanan. Pinagbibintangan mo ako. Totoo ang nararamdaman ko para kay Gu Xiaoyu. Kailan ako naging dalawa ang sinasakyan? Agad lumapit sina Song Jingyan at Gu Xiaoyu upang humiwalay. Paulit-ulit mong sinasabi na siya lang ang totoo sa'yo. Saan mo ilalagay si Gu Xiaoyu? Kung hindi mo siya mahal, bakit mo siya inalis sa akin noon? Bakit mo siya dinala sa ibang bansa? Nang makita ni Gu Xiaoyu na may katwiran si Bai Ningbing, napatingin din siya kay Liu Ruyan. Ginawa mo ba talaga ang hindi tama sa akin? Gu Xiaoyu, ang katapatan ko sa'yo. Kailangan mo pa bang pagdudahan? Kung gayon, ano ang ibig sabihin ng sinabi niya? Ngayon, wala nang pakialam si Liu Ruyan sa iba. Diretso niyang sinabi ang katotohanan noon.
Ang nangyari noon ay isang pag-arte lamang na hiniling ni Guk Xiaoyu sa akin. Ano, noon, sinabi ni Guk Xiaoyu na alis siya pansamantala. At natatakot siyang manggulo ka. Kaya hiniling niya sa akin na mag-arte kami para layuan ka. Wala kaming ginawa noon. Tungkol naman sa sinabi mo, na dinala niya ako sa Amerika. Ito rin ay dahilan niya para makalayo sa'yo. Siya at si Liu Ruyan ay nasa Amerika ng 3 taon. Hindi ko nakita na may ibang lalaki sa tabi niya. Matapos maunawaan ni Bai Ningbing ang sinabi ni Liu Ruyan, nagtanong siyang muli na may pag-alinlangan. Sinasabi mo bang peke ang ginawa ni Guk Xiaoyu sa likod mo noon? Peke rin ang pag-alis niya kasama ka papuntang Amerika. Tama, matapos makakuha ng tiyak na sagot mula kay Liu Ruyan. Agad tumalikod si Bai Ningbing at lumabas. Kung peke ang nangyari noon, ang sinabi ni Guk Xiaoyu na babalik siya kay Liu Ruyan. At babalik sa Amerika ay tiyak na peke rin. Saan siya nagpunta sa loob ng 3 taon na ito? Bakit niya ako dinaya? Maraming katanungan sa isip ni Bai Ningbing ngayon. Sa paghahanap ko lamang masasagot. Sinundan siya ni Song Jingyan. Ningbing, hahanapin mo ba si Guk Xiaoyu? Ikaw, hahanapin ko lang siya para malaman ang katotohanan noon. Gusto kong malaman kung bakit niya ako dinaya. Pagkatapos malaman, ano ang gagawin mo? Pakakasalan mo pa ba ako? Bahagyang gumalaw ang mga labi ni Bai Ningbing. Ngunit hindi niya masabi ang isang tiyak na sagot. Jingyan, wala akong maisip sa ngayon. Gusto ko lang mahanap si Guk Xiaoyu. Song Jingyan. Isang mapait na ngiti ang bumakas sa kanyang labi. Sa tingin ko alam ko na ang iyong sagot. Jingyan, patawad. Mamaya, personal akong pupunta sa pamilya Lu upang humingi ng tawad sa iyong mga magulang. Pagkasabi, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang assistant. Pinasuri ng assistant ang kanyang kinaroroonan. Ningbing, hindi na kailangan pang hanapin. Alam ko kung nasaan si Guk Xiaoyu. Bumulwak sa puso ni Bai Ningbing ang tuwa. Kahit hindi siya nakapag-isip. Kung bakit alam ni Song Jingyan ang kanyang kinaroroonan. Nagmamadali siyang nagtanong, nasaan? Nasaan si Guk Xiaoyu? Napahinga ng malalim si Song Jingyan. Dahan-dahan niyang sinabi. Patay na. Patay na si Guk Xiaoyu. Biglang nanlamig ang mukha ni Bai Ningbing. Jingyan, patawad. Ang nagtaksil sa iyo ay ako. Bakit mo sinusumpa si Guk Xiaoyu? Umiling si Song Jingyan. At binigkas ang malupit na katotohanan. Hindi ko siya sinumpa. Patay na talaga siya. Sa mismong araw na naaksidente ka. Ang iyong kornea ay kanyang donasyon, Bai Ningbing. Nayanig ang kanyang katawan. Muntik nang matumba. Imposible, niloloko mo lang ako. Hindi mamamatay si Xiaoyu. Ngunit noong araw na iyon sa operating room, ang mga salitang sinabi ng doktor, paulit-ulit, umikot sa kanyang isipan. Matagumpay ang corneal transplant surgery. Patay na ang donor na si Guk Xiaoyu. Itinaas niya ang kanyang kamay at mariing hinampas ang kanyang ulo. Kaya totoo ang araw na iyon, hindi ito guni-guni. Sa susunod na segundo, bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Bumagsak siya sa lupa. Paulit-ulit na bumubulong ng isang pangungusap. Ako ang pumatay kay Xiaoyu. Agad na tumawag si Song Jingyan ng ambulansya. Isakay si Bai Ningbing sa ospital. Matapos ang resuscitation, ligtas na si Bai Ningbing mula sa panganib ng kamatayan. Nakahiga siya sa kama ng ospital. Parang naalis ang kanyang kaluluwa. Wala nang buhay. Pulang-pula ang mga mata ni Song Jingyan. Umupo siya sa tabi ni Bai Ningbing. Hinawakan ang kamay nito at sinabi, Ningbing, magpakatatag ka. Hindi ikaw ang pumatay kay Guk Xiaoyu. Malapit na siyang mamatay. Sa wakas ay nagkaroon ng reaksyon si Bai Ningbing. Tumaas ang tingin kay Song Jingyan. Anong ibig sabihin ng malapit na siyang mamatay? Noong araw na yon, tumakbo si Guk Xiaoyu papunta sa ospital. Sabi niya magdodonate siya ng kanyang kornea sa'yo. Noong una, tumanggi si Ialin dahil hindi pwedeng magdonate ang buhay na tao. Siya, kumuha ng scalpel at inilagay sa kanyang leg. Sabi niya malapit na siyang mamatay. Kung kailangan ng patay para makapag-donate, mamamatay na siya ngayon. Pagkatapos, pinirmahan siya ng ospital ng waiver. Saka pumayag na gawin ang donation surgery. Sa operasyon, namatay siya dahil sa heart failure. Pagkamatay niya, dumating agad ang mga taga-cremation para kunin ang kanyang bangkay. Sabi nila, 10 araw bago, noong araw na nagkita kayo. Nag-ayos na siya ng kanyang libing. Kaya Ningbing, hindi ikaw ang pumatay kay Guk Xiaoyu. Dalhin si Ialin dito. Mabilis na dinala si Ialin sa harap ni Bai Ningbing. Bai, bakit mo ako pinatawag? Pumikit ang mga mata ni Bai Ningbing. Matulis ang tingin nito sa kanya. Gusto kong malaman lahat tungkol kay Guk Xiaoyu. Nagkunwaring walang alam si Ialin. Wala akong alam tungkol kay Emergu. Bai, baka nagkamali ka ng tao. Ialin, matalino ka. Ayokong gumamit ng dahas. Tumingin sa babaeng may sakit ngunit malakas pa rin ang presensya. Naisip niya ang pakiusap ko na puno ng luha. Miss Bai, minsan, hindi dapat masyadong magpakatigas sa nakaraan. Mas mabuting maging mangmang. Paano kung gusto kong magpakatigas? CJ, Ginoong Gyu, mahal na mahal ka niya. Ang kanyang pagmamahal ay dapat mong malaman. Sa halip na ilibing kasama niya sa lupa magpakailanman. President Bai.
3 taon na ang nakalipas nang bigla kang magkaroon ng heart failure. Ang binatang nag-donate ng puso sa iyo ay isang vegetative state. Alam mo ba kung sino ang kanyang ina? Natatandaan ko na ang kanyang ina ay direktor ng isang laboratorio ng pagsasaliksik ng gamot. Dahil ginamit ang puso ng kanyang anak, ako ay nabigyan ng bagong buhay sa mundong ito. Matapos magtagumpay sa negosyo, bawat taon ay nagdodonate ako ng malaking halaga sa laboratorio upang suportahan ang kanilang mga eksperimento at pananaliksik. Sinabi ni Ea Alin sa malalim na boses. Si Lu Jianing ay isang baliw sa parmasya. Ang kanyang ina ay namatay sa Yelya. Kaya ang kanyang pangarap sa buhay ay ang makalikha ng espesyal na gamot para sa Yelya. Sa simula ng pagtatatag ng laboratorio, dahil sa kakulangan ng pondo, kakulangan ng tauhan, hindi siya nag-atubiling gamitin ang sarili niyang anak para sa eksperimento ng gamot, na naging sanhi upang maging vegetative state ang kanyang anak. Ang pinakakailangan sa eksperimento ng gamot sa tao ay ang mga buhay na subject. 3 taon na ang nakalipas, kailangan mo ng husto ang puso ng kanyang anak para iligtas ang iyong buhay. Siya rin ay tumingin sa puntong ito, kaya nagbigay siya ng kondisyon kay Ginoong Gyu. Bilang kapalit, namilog ang mga mata ni Bai Ningbing. Isang sagot ang kusang lumitaw sa kanyang isip. Ang kanyang boses ay nanginginig ng hindi namamalayan. Anong kondisyon? Iminungkahi niya na si Ginoong Gyu ay kusang loob na maging test subject ng kanyang gamot sa tao. Naging test subject ng tao sa loob ng 3 taon. Ang mga hindi kilalang gamot na iyon ay sinira na ang kalusugan ni Ginoong Gyu. Ang kanyang buong katawan ay nagkaroon ng multiple organ failure dahil sa pagkasira ng gamot. Hindi na siya maaaring magsilbi para sa pagsasaliksik ng gamot. Saka siya pinalabas ni Lu Jianing mula sa laboratorio. Matapos marinig ang buong proseso ng mga pangyayari, si Song Jingyan na nakatayo sa tabi ay nagulat din. Hindi inaasahan na ang katotohanan ay ganito. Ang pagmamahal ko kay Bai Ningbing ay napakalalim. Mahal na mahal hanggang sa punto na makipagpalit ng buhay para sa kanya. Para bang si Bai Ningbing ay hinawakan ng isang di nakikitang kamay ang kanyang puso, na nagdulot sa kanya ng sakit na hindi makahinga. Bulong-bulong sa sarili. Si Xiaoyu, ang kanyang Xiaoyu ay marami nang ginawa para sa kanya. Nagtiis ng napakaraming sakit. Ngunit ano ang ginawa niya? Siya ay nagalit sa kanya. Para mapasuko siya. Patuloy na hinahamak siya. Pinahihirapan siya. Ngayon, nais na lang niyang bumalik at patayin ang dating sarili niya. Ngunit bago yon, gusto niyang ipaghiganti si Xiaoyu. Pula ang kanyang mga mata. Ang kanyang buong pagkatao ay parang demonyo ng impyerno. Salita sakit na sinabi. Lu Jianing, babayaran mo ang iyong mga kasalanan sa dugo. Matapos matanggap ni Lu Jianing ang imbitasyon mula sa Bei Technology Company, agad siyang nagdala ng kontrata at pumunta upang makipagkita. Bei Technology. Sa pagkakataong ito, sila pala ay mag-sponsor ng 1 bilyon para sa pananaliksik ng gamot. Si Lu Jianing ay sobrang saya sa pagkakaroon ng 1 bilyon na pondo. Sigurado siyang ito ay susuporta sa kanya upang makagawa ng espesyal na gamot para sa Yelya. Sa oras na yon, siya ay magiging sikat sa loob ng maraming taon. Isang dakilang tao na itatala sa kasaysayan. Ngunit ang lugar ng imbitasyong ito ay hindi tulad ng dati sa Bei Technology Company. Sa halip, ito ay sa bahay ni Bai Ningbing. At siya lamang ang inimbitahan. Sa oras na ito, si Lu Jianing ay nalulula sa sobrang saya. Ang kahina-hinalang ito ay mabilis niyang hindi pinansin. Director Lu, huwag kang mahiya. Ituring mo itong parang sarili mong bahay. Talagang mapagbigay at marangal si Pangulong Bai. Salamat sa iyong donasyon sa aming instituto ngayon. Iaalay ko ito sa iyo. Ininom ni Lu Jianing ang alak ng isang lagok. Tungkol sa pagiging mapagbigay. Kung hindi dahil sa Director Lu noon. Paano ako magiging ganito ngayon? Hindi naman. Ang puso ng isang doktor ay mabait. Ako, si Lu, ay isang tao rin sa medisina. Siyempre hindi ako tatalikod sa mga nangangailangan. Bai Ningbing. Mariin niyang ibinagsak ang baso sa sahig. Ang galing ng puso ng doktor. Gusto kong itanong, Director Lu. Paggamit ng malulusob na buhay na tao para sa eksperimento ng gamot, iyon ba ang iyong kabaitan? Si Lu Jianing ay nagulat sa biglaang kilos ni Bai Ningbing. Sa oras na yon, napansin niya na may mali. Tumayo siya at sinabi, Pangulong Bai, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Sa tingin ko, hindi na matutuloy ang usapan ngayon. Aalis na ako. Pagkasabi, agad siyang tumalikod at umalis. Pagdating sa pintuan, nadiskubre niyang nakalock na ito. Samantala, parang nawalan ng lakas ang kanyang mga braso at binti. Hindi na siya makatayo ng maayos. Dahan-dahang tumayo si Bai Ningbing. Palapit siya kay Lu Jianing. Bai, mag-usap tayo ng maayos. May pagkakamali ka ba? Pagkakamali. Lu Jianing, naalala mo ba nung pumayag ka na ibigay ang puso ng anak mo sa akin? Naalala mo ba? Si Xiaoyu ay pinahirapan mo sa iyong laboratorio sa loob ng 3 taon. Ngayon sasabihin mong pagkakamali. Tumingin sa aking larawan. Naalala ni Lu Jianing ang mga pangyayari noong una. Noong panahong iyon, kulang ang pondo sa laboratorio. At masyadong kakaunti ang mga tagasubok ng gamot. Walang klinikal na datos.
Kaya hindi na maisagawa ang eksperimento. Nagkataong lumapit sa kanya ang binatang ito. Lumuhod ito sa harap niya. Nagmakaawa ito sa kanya. Naibigay ang puso ng kanyang anak na nasa koma sa kanyang minamahal. Sinabing handa siyang maging alipin. Magpakailanman siyang magpapasalamat. Kaya iminungkahi ni Lujianing na magsilbi itong tagasubok ng gamot sa laboratorio. Hanggang ilang araw lang ang nakalipas. Dahil sa matagal na pag-inom ng gamot, sumasama ang kondisyon ng kanyang katawan. Hindi na niya kayang ipagpatuloy ang pagiging tagasubok. Saka lamang siya pinalabas ni Lujianing mula sa laboratorio. Voluntaryo siyang naging tagasubok. Hindi ko siya pinilit. Voluntaryo siya. Pero ayaw ko. Mas gugustuhin ko pang mamatay. Kaysa hayaan siyang iligtas ako sa ganitong paraan. Patawarin mo ako, patawarin mo ako. Patatawarin kita. Pero pinalaya mo ba si Xiaoyu? Hindi ko alam na napakahalaga siya sa'yo. Kung alam ko lang, kahit 10 beses akong maglakas loob, hindi ko siya gagawing tagasubok. Ngayon ay matagumpay ka na. Hindi na kailangan mong ipagsapalaran ang iyong kinabukasan. Para sa isang hamak na tulad ko. Ngayong araw, anuman ang sabihin mo, hindi mo matatakasan ang iyong kamatayan. Biglang bumukas ang pinto mula sa labas. Matapos makita ni Song Jingnian ang lahat sa loob ng silid, direkta niyang hinadlangan si Bai Ningbing. Ningbing, huwag kang magpadala sa galit. Si Lu Jianing ay iligal na gumamit ng buhay na tao para sa pananaliksik ng gamot. Ang batas ang hahatol sa kanya. Huwag mong gawin ang ganitong kahangalan. Jingnian, ano sa tingin mo ang kahangalan? Upang iligtas ako, si Xiaoyu ay naging isang test subject ng gamot sa tao. Ngunit hindi niya ako pinayagang malaman. Mas pinili niyang gumawa ng kasinungalingan tungkol sa kanyang sarili. Upang isipin kong galit siya sa akin at kamuhian siya. Sa tingin mo, hindi ba ito kahangalan? Wala na siyang mahabang panahon na mabuhay. Ngunit pinili pa rin niyang ibigay sa akin ang kanyang kornea. Sa huli, siya ay namatay sa loob ng operating room. Sa tingin mo, hindi ba ito kahangalan? Halatang mahal na mahal niya ako. Ibinigay niya ang lahat para sa akin. Ngunit hindi ko man lang alam na siya ay patay na. At naghahanda pa ako ng isang malaking kasal kasama ang ibang tao. Sa tingin mo, hindi ba ito kahangalan sa kanya? Siya ay naging hangal para sa akin ng maraming beses. Ano naman kung maging hangal ako para sa kanya minsan? Ninbing, si Egu ay gumawa ng napakarami para sa iyo. Ang tanging hangad niya ay mabuhay ka ng maayos. Huwag mong biguin ang kanyang pag-asa. Kung siya ay buhay, saka lang ako handang mabuhay. Ningbing, gusto mo bang mapunta sa impyerno pagkatapos mamatay at mahiwalay kay Yegu magpakailanman? Mayroon ba talagang susunod na buhay? Ang buhay na ito para sa kanya ay tiyak na puno ng panghihinayang. Si Xiaoyu ay patay na. Hindi na siya muling makakasama si Xiaoyu. Gusto niyang magkaroon ng susunod na buhay kasama si Xiaoyu. Meron, tiyak na mayroon. At si Egu ay isang napakabait na tao. Pagkatapos mamatay ay tiyak na mapupunta sa langit. Tumingin si Bai Ningbing ng isang sulyap. Kay Lu Jianing na nakahiga sa sahig at walang malay. Tinawag niya ang mga gwardya upang dalhin siya sa ospital. Iyong iligtas ang kanyang buhay lamang. Pagkatapos, pinamunuan ni Bai Ningbing ang mga tao upang sirain ang laboratorio ng gamot ni Lu Jianing. Sa pamamagitan ng recording, nakita niya talaga kung anong uri ng buhay ang aking tiniis dito sa loob ng 3 taon. Noong unang araw na pumasok ako pa rin ang masayahing batang lalaki sa kanyang alaala. Ngunit hindi ako itinuturing na tao ng mga mananaliksik dito. Tinuturing lang nila akong parang isang sample ng pananaliksik. Paulit-ulit nila akong kinukuhaan ng dugo. Nagpapainom ng gamot at sumasailalim sa mga pagsusuri. Araw-araw akong umiinom ng gamot at nagbibigay ng datos. Walang nagmamalasakit sa aking paghihirap dahil sa gamot. Dahil sa epekto ng mga gamot, ang aking kutis ay lumalala araw-araw. Ang aking espiritu ay humihina araw-araw. Sa huling bahagi ng video, ang aking katawan ay humina ng hindi na kayanin ang epekto ng mga gamot. Ako'y nagpupumiglas at nagpapagulong sa sakit. Ngunit ang aking bibig ay patuloy na sumisigaw ng kanyang pangalan. Ningbing, ang sakit ko. Ningbing, miss na miss kita. Hindi napigilan ni Bai Ningbing na abutin at haplusin ang maliit na figura sa screen. Gusto niyang pakinisin ang aking mga kunot sa noo. Gusto niyang ako'y palitan sa pagtitiis ng sakit at pagsisisi. Ang mga luha ng sakit ay dumaloy sa kanyang pisngi. Galit na galit siya sa sarili. Bakit noong pinuntahan ko siya? Hindi ko napansin ang mga kakaibang ito sa akin. Noong panahong iyon, siya ay abala lamang sa galit. Napupuot sa akin. Pinapahiya at pinahihirapan ako. Gusto niyang magpasakop ako sa kanya. Gusto niyang makarinig ng pagsisisi mula sa aking bibig. Gusto niyang makahanap ng natitira pang pagmamahal sa akin. Ngunit siya ay paulit-ulit na nabigo. Kinamumuhian niya ako. Kinamumuhian niya ako sa sobrang walang puso ko sa kanya. Kinamumuhian niya ako sa pagtalikod sa aming maraming taong pag-ibig. Ngunit ngayon alam na ni Bai Ningbing. Hindi ko siya hindi mahal. Kundi sobra akong nagmamahal. Kaya ginamit ko ang mga walang pusong salita upang itago ang aking tunay na pagmamahal sa kanya. Natagpuan ni Bai Ningbing ang aking silid sa Research Institute. Isang maliit na silid na kasya lamang ang isang kama.
walang bintana, makulong at nakapanlulumo. At dito ako gumugol ng 3 taon. Ang kanyang buong katawan ay nakapulupot. Nakahiga sa maliit na kama. Parang sa ganitong paraan ay maramdaman pa ang aking init ng katawan. Maramdaman ang aking maalab ngunit hindi masabi na pagmamahal. Xiaoyu, miss na miss kita. Sa isang guni-guni, ang eksena noong siya ay nagtapat sa akin ay muling lumitaw sa kanyang paningin. Noong panahong iyon, pareho silang 18 taong gulang pa lamang. Ayon sa patakaran, hindi na siya maaaring manatili sa orphanage. Sa loob ng mahigit 10 taon siyang nanirahan doon. Ngunit ang kanilang mga bagahe ay napakakaunti. Dala ang aking mga bagahe, paulit-ulit akong lumingon sa orphanage. Pagkatapos ay sinabi kong, Ningbing. Mula pa noong ako'y isinilang, nakatira na ako sa orphanage. Ito ang aking tahanan. Ngayon, parang muli akong iniwan. Nasasaktan ang aking puso. Si Bai Ningbing ay nag-atubili ng ilang segundo. Inangat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang aking kamay, sabi. Nandito pa ako. Ako rin ang iyong pamilya. Hindi kita iiwan kailanman. Inalis ko ang kamay ni Bai Ningbing. Puno ng pagkainggit ang aking sinabi. Sabi nila, ang babae ay nagpapabaya sa kaibigan dahil sa pag-ibig. Kung sakaling magkaroon ka ng kasintahan sa hinaharap, tiyak na makakalimutan mo na ako. Noong nakaraan, nakita ko ang campus heartthrob na nagtapat sa iyo. Tumanggi naman ako. Tinalikuran ko siya at hindi siya pinansin. Kahit na tumanggi ka kay Lee Campus Heartthrob. Sa darating na panahon, tiyak na may isa pang Zhang Campus Heartthrob. Liu Campus Heartthrob. Balang araw, sasang-ayon ka. Sa sandaling iyon, ako ay 18 taong gulang pa lamang. Ito ang edad ng unang pag-ibig. Sa aking puso, matagal na akong may matinding pagmamahal kay Bai Ningbing. Ngunit sa lahat ng panahon, ang ipinapakita sa akin ni Bai Ningbing ay parang pag-aalaga ng ate sa kapatid. Hindi ko alam kung ano ang tunay na nararamdaman ni Bai Ningbing sa akin. Hindi ako nangahas magtanong. At natatakot. Na sa hinaharap, baka talagang makuha si Bai Ningbing ng iba. Nang maunawaan ni Bai Ningbing ang kahulugan ng aking sinabi. Ngumiti siya at sinabi. May isa akong paraan na permanente ng makakalutas. Titiyakin ito na kahit na magkaroon ako ng kasintahan sa hinaharap. Hinding-hindi kita iiwan. Ipinatong ko ang aking kamay sa braso ni Bai Ningbing. Ningbing, talaga namang nag-isip ka na magkaroon ng kasintahan. Nakakainis ka. Simula ngayon, hindi na kita kakausapin. Pagkasabi noon, galit akong aalis. Agad akong hinawakan ni Bai Ningbing. Pwede bang makinig ka muna sa akin? Wala akong pakialam. Basta, hindi ka pwedeng magkaroon ng kasintahan. Dumiretso si Bai Ningbing sa pagyakap sa akin. Xiaoyu, ikaw ang magiging nobyo ko. Sa hinaharap ay maaaring magkasama sa isang talaan ng pamilya. Pwede ba? Natigilan ako. Sa wakas ay tumango ako. Nang maglaon, pagkatapos naming magsabi ng tunay na damdamin, natuklasan naming pareho na matagal na kaming itinakda para sa isa't isa. Si Bai Ningbing ay nagbiro at sinabi, na dati siya ay natatakot na takutin ako. Ay nagplano na magtapat pagkatapos naming dalawa na pumasok sa kolehiyo. Ngunit hindi inaasahan na may mas nagmamadali pa sa kanya. Kung hindi siya nagtapat noon, baka umiyak na siya. Narinig ko iyon at ako ay nahiya at nainis. Ikinaway ang maliit na kamao at binigyan siya ng 2 suntok na hindi naman masakit. Ang aming unang halik ay sa tabi ng Swan Lake sa campus ng universidad. Noong araw na yon ay Pasko. Si Bai Ningbing ay katatapos lang ng kanyang part-time na trabaho sa labas at umuwi. Malapit na sa ika-12 ng gabi. Naghintay ako sa kanya sa tarangkahan ng paaralan. Nakita siya ni Bai Ningbing at parehong nagalit at naawa. Mabilis niyang inalis ang scarf sa kanyang leg. At ibinalot sa akin. Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag kang maghintay sa akin? Kung gagawin mo ito, ako ay maaawa sa iyo. Napakagatlabi ako at kumurap-kurap na tumingin sa kanya. Pero ako rin ay mahihirap para sa iyo. Noong una, gusto kong sumama kay Bai Ningbing sa part-time na trabaho para kumita ng pera. Ayaw kong si Bai Ningbing ay magdusa ng mag-isa. Ngunit sinabi niya, Xiaoyu, lahat ng pagsisikap ko ay para sa iyo. Sa ganito, mararamdaman ko na ako ay walang kwentang tao. Kailangan ko lang na ikaw ay masaya. At malusob na manatili sa tabi ko, sapat na yon. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Tumunog ang telepono ni Bai Ningbing. Ginising siya mula sa nakaraang alaala. Ang masiglang boses ng assistant ay nanggaling sa kabilang linya. President Bai, natagpuan ng abo ni Xiaoyu. Saan ito inilibing? Matapos malaman ang aking pagkamatay. Si Bai Ningbing ay agad na nagpadala ng mga tao sa krematorium upang hanapin ang kinaroroonan ng aking abo. Ngunit sinabi ng mga tao sa krematorium, ang namatay ay pumirma ng kasunduan sa pagiging kumpidensyal. Hindi nila ibibigay ang aking impormasyon sa sinuman. Si Bai Ningbing ay gumamit ng ilang paraan upang malaman na ako, bago mamatay sa krematorium, ay nagreserba ng libing ng mga bulaklak ng lavender sa province. Ngunit ang tiyak na lokasyon ay hindi alam. Kaya't inutusan niya ang kanyang katulong na pumunta sa province upang hanapin ang eksaktong kinaroroonan ng aking abo. At siya naman ang nanatili upang personal na maghiganti para sa akin.
Ngayon ay natagpuan na ang aking abo. Sa wakas ay maaari na siyang makasama ako ng matagal. Xiaoyu, sana ay bumagal ka at maghintay. Ako si Bai Ningbing ay hindi abo. Hindi patay si Egyu. Nasa Aix-en Province siya. Makalipas ang 30 minuto, isang pribadong eroplano ang lumipad mula sa lungsod ng Jing. Patungo sa Aix-en Province. Kuya Xiaoyu, lumabas ka na. Bakit hindi ka sumigaw? Paano kung ako ay bumagsak? Bahagyang umiti ako. Ang aking mga mata ay walang pokus na nakatingin sa harap. Nagising ako at nais kong lumabas upang amuyin ang mga bulaklak. Sa mga araw na ito ay nakilala ko na ang lugar na ito. Hindi madaling bumagsak. Noong nasa operating room, ako ay nagkaroon ng cardiac arrest. Idineklara akong patay ng doktor. Ngunit kinuha ng mga tauhan ng krematorium ang aking katawan. Noong dinala nila ako upang sunugin, ang aking puso ay dahan-dahang tumibok muli. Hindi ako nakaramdam ng kagalakan sa pagkakataong mabuhay. Dahil alam kong ang kamatayan ang aking huling hantungan. Hindi ko alam kung bakit ako pinahintulutan ng Diyos na mabuhay ng ilang araw pa. Diretso kong pinapunta ang mga tauhan ng krematorium upang dalhin ako. Sa province, dito tahimik akong naghihintay ng aking kamatayan. Katatapos ko lang magsalita. Dahil sa panghihina ng aking mga binti ay bumagsak ako sa lupa. Agad akong inalalayan ni Susyan. Pinaupo ako sa isang upuan sa tabi. Kuya Xiaoyu, mahina ang iyong katawan, maupo ka na lang. Naglabas ako ng isang card mula sa aking bulsa. At dahan-dahang ibinigay ito kay Susyan. Salamat sa pag-aalaga mo sa akin sa mga araw na ito. Pakiramdam ko ang aking oras ay darating sa susunod na 2 araw. Sa card na ito ay may ilang libong piso pa. Ito na lang ang aking pabuya sa iyo. Agad na umiling si Susyan. Nang malaman niyang hindi ako nakakakita, ibinabalik ang card sa aking kamay. Hindi na kailangan, Kuya Xiaoyu, ang pag-aalaga sa iyo. Ay bahagi na ng aking trabaho. At sa tingin ko may koneksyon tayo sa isa't isa. Ang pag-aalaga sa iyo ay kusang loob ko. Muli kong inilagay ang card sa kamay ni Susyan. Ako ay isang ulila. Malapit na akong mamatay. Ang perang ito ay hindi ko na kailangan. Kung ayaw mo itong tanggapin, maaari kitang hilingan. Pagkatapos kong mamatay, bumalik ka sa Jingxi. At ibigay ang perang ito sa mga ampunan. Napilitan si Susyan na tanggapin ang pera. Seryosong sinabi, Kuya Xiaoyu, huwag kang mag-alala. Tiyak kong ipaparating ko ang iyong kabutihan sa mga bata sa ampunan. Salamat sa iyo. Kuya Xiaoyu ng eksperimento. Naniniwala ka ba na pagkatapos mamatay ang tao ay pupunta talaga sa langit? Bakit mo naman itinatanong? Kamakailan lang ay napanood ko ang isang napakasakit na drama. Sa dulo, namatay ang lalaking bida. Nakipagkasundo siya sa babaeng bida. Na pagkatapos mamatay ay maghihintay siya sa langit. Noong bata ako, laging sinasabi sa amin ng mga nanay sa ampunan. Ang mga taong hindi gumawa ng kasamaan sa buhay. At may dalisay na kaluluwa. Pagkatapos mamatay ay pupunta sa langit. Katulad ni Kuya Xiaoyu na napakabait. Tiyak na makakapunta siya sa langit pagkatapos mamatay. Sabi nila ang langit ay isang lugar na walang kalungkutan. Walang sakit na mundo. Doon ay walang hanggang kaligayahan lamang. Ngunit magiging masaya ba ang mundo na wala si Bai Ningbing? Hindi ko alam. Lumaki ako sa ampunan. Ang mga bata sa ampunan ay laging may parehong gupit ng buhok. Nakasuot ng parehong damit. Araw-araw ay may nakatalagang oras ng aktibidad. Nakatalagang pagkain. Ang buhay ay may amoy ng pagkamatay. Hanggang sa 7 taong gulang ako. Dumating si Bai Ningbing sa ampunan. Siya ay iba sa lahat. Agad niyang naakit ang aking pansin. Sa gabi, nakita ko si Bai Ningbing na nagtatago sa ilalim ng kumot at umiiyak. Binuksan ko ang kanyang kumot. Tinanong ko kung bakit siya umiiyak. Ang mga batang lumaki sa ampunan ay masyadong maagang nagiging matanda ang isip. Mula sa murang edad ay hindi na sila umiiyak. Dahil alam natin na ang pag-iyak ay pinakawalang silbi. Hindi makakalutas ng kahit anong problema. Namimiss ko sina tatay at nanay. Pero hindi ka na gusto ng mga magulang mo. Sa aking subconscious na pag-iisip, tanging mga batang iniwan ng kanilang mga magulang ang ipinapadala sa ampunan. Ang mga salitang ito ay nagpaiyak ng mas malakas kay Bai Ningbing. Sa wakas, wala nang magawa. Kinuha ko ang aking itinatagong candy na matagal nang nakatago, binuksan. Isiniksik sa kanyang bibig. Saka lang tumigil ang kanyang pag-iyak. Ito ang unang hakbang para maging matalik kaming magkaibigan. Nang maglaon, nalaman ko na si Bai Ningbing ay naulila dahil namatay ang kanyang mga magulang sa aksidente. Kaya napunta sa ampunan. Iba ito sa mga batang tulad namin na iniwan mula pa sa pagsilang. Ngunit sa aking subconscious, sa palagay ko pareho lang. Dahil wala tayong mga magulang. Sasabihin sa akin ni Bai Ningbing. Maraming bagay sa labas ng ampunan na hindi ko pa nararanasan. Kaya sobra kong nagustuhang makipagkumpanya kay Bai Ningbing. Puno ng pananabik sa labas ng mundo. Sa loob ng 11 taon sa ampunan, tayong 2 lamang ang bawat isang sandalan at pamilya. Sa taong ako ay 18 taong gulang. Nagpahayag ako ng pag-ibig kay Bai Ningbing. Pareho tayong pumasa sa iisang unibersidad. Sa 3 taon natin,
Si Baining Bing ay kumita ng kanyang unang malaking pera sa paggawa ng mga program. Bumili siya ng isang maliit na bahay na may 3 silid. Simula noon, nagkaroon tayo ng sariling tahanan. Sa bahay na yon, nagdaan ang aming unang beses ni Baining Bing. Nagplano kaming magpakasal pagkatapos ng graduation. Magkakaroon ng 2 magagandang anak pagkatapos ng kasal. Bubuo ng isang masayang pamilya na 4. Ngunit sadya nga ang tadhana. Nagtaguyod tayo sa isa't isa sa loob ng 15 taon. Si Baining Bing ang sumakop sa buong panahon ng aking buhay. Kahit na pumunta ako sa langit. Kung wala si Baining Bing, hindi ako magiging masaya. Bigla akong nainggit sa bida ng kwento ni Susyan. Kahit na siya ay namatay. Pero gumawa siya ng tipan sa langit kasama ang kanyang pinakamamahal na babae. Ngunit wala akong kahit ano. Hindi ko man lang ipinaalam kay Baining Bing ang aking pagkamatay. Hindi malalaman ni Baining Bing na naghihintay ako sa kanya sa langit. Kuya Xiaoyu, bakit ka umiiyak? Mabilis kong pinunasan ang mga luha sa aking mukha. Walang malakas na hangin, napapikit lang ang mga mata. Ngayon, wala kahit anong simoy ng hangin. Ngunit hindi ako tinuligsa ni Susyan sa aking kasinungalingan. Alam niyang hindi ako gaanong kalmado at mapagpatawad gaya ng aking itsura. Sa pagharap sa buhay at kamatayan. Sino ba ang hindi mag-aalala? At matatakot. Lalo na't napakabata ko pa. Talagang hindi makatarungan ang langit. Ang isang taong kasing bait ni Kuya Xiaoyu ay may napakaikling buhay. Kuya Xiaoyu, babasa ako ng balita para sa'yo. Ito ay isa sa aming araw-araw na gawain. Dahil hindi ko makita ang aking mga mata. Susyan ay pumipili ng mga nakakatawa at katuwaang balita para basahin sa akin. Kinuha ang kanyang telepono at nag-scroll. Nilinis ang kanyang lalamunan. Ang unang mag-asawa ay nag-imagine na manalo ng 5 milyon sa loto. Ngunit nag-away dahil sa hindi pantay na hasyan. Isang estudyanteng may apelyidong Lee ay nakahanap ng girlfriend na may dating ganda mula sa internet. Ngunit nang magkita sila, natuklasan niyang ito pala ang ina ng kanyang roommate. Isang magnanakaw ang kumidnap ng mahigit 1,000,000 yuan. Ngunit ninakawan ng isang magnanakaw. Galit na nag-report sa pulis. Sunod-sunod na binasa ang ilan. Susyan, napansin niyang nagkunwari lang akong ngumiti. Walang tunay na saya. At napansin niyang tila mas mabigat ang aking loob ngayon. Kuya Xiaoyu, anong nangyari sa'yo ngayon? May hindi ka ba maganda ang pakiramdam? Wala, hindi lang ako nakatulog ng maayos kagabi. Hindi naman talaga hindi nakatulog. Kundi buong gabi akong gising. Dahil ngayon ang kasal ni Baining Bing at Song Jingyan. Ngayon ay ikakasal na ang pinakamamahal kong babae. Ngunit hindi ako ang lalaking ikakasal. Kung gusto mo, tulungan kitang pumasok at magpahinga saglit. Umiling pa rin ako. Tila nagdesisyon na ako. Sian, maaari mo bang i-play? Ang kasal ni Baining Bing at ng binatang si Song Jingyan ngayon. Live broadcast. Kuya Xiaoyu, bakit mo hinahanap ang live broadcast ng kanilang kasal? Nagtanong si Susyan ng may pag-aalinlangan. Gayunpaman, ginawa pa rin ito. Noong nasa kabisera pa ako, narinig ko na ang kanilang kasal ay lubos na marangya. Ang dekorasyon lamang ay nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Kaya gusto mo bang marinig kung gaano karangya ang kanilang kasal? Para na rin matupad ang aking pangarap sa kasal. Pumasok si Susyan sa isang sikat na live stream ng influencer. Dahil natatakot siyang hindi ko marinig, pinatingkad pa niya ang volume ng kanyang telepono. Maligayang pagdating sa mga bagong sumali sa live stream. Ngayon ay full live coverage ko para sa inyong lahat. Ang marangyang kasal ni Baining Bing, ang bagong yaman ng Jin Stech, at ni Lu Jingyan ng pamilya Lu. Nabalitaan ko na ang mahal ng Pangulong Bai ay mahilig sa lavender. Kaya ang buong tema ng kasal ay nakatuon sa light purple. Walang tigil na inilarawan ng host ang venue ng kasal. Mula sa mga bulaklak na dinala sa pamamagitan ng eroplano hanggang sa pulang karpet na seda na inilatag sa gitna ng entablado. Isa-isa niyang inilarawan ang lahat. Nakinig ako ng mabuti. Sa isip ko ay namumuo na ang eksena ng kasal. Makalipas ang 1 oras. Lumitaw si Song Jingyan na nakasuit sa pintuan ng reception. Darating na, darating na. Malapit nang umakyat sa entablado ang ikakasal. Mga kaibigan, tiyaking manatili kayo sa aking live stream. Huwag basta-basta mag-scroll palayo. Si Lu Jingyan ay naka-white suit na humakbang sa pulang carpet. Matatag ang tingin, hakbang-hakbang siyang pumunta sa entablado. Kakaiba talaga. Bakit may lalaking ikakasal lamang, walang babaeng ikakasal? At hindi ba kumalat sa internet na ang suit ni Lu Jingyan ay may lavender theme din? At personal na dinisenyo ni Baining Bing. Bakit ngayon ay simpleng puting suit lang ang suot ni Lu Jingyan? Simpleng puting suit lamang. Pumunta si Lu Jingyan sa gitna ng entablado. Kinuha ang mikropono at tumingin sa mga panauhin. Malugod naming tinatanggap ang lahat ng kamag-anak at kaibigan na nagmula sa malayo upang dumalo sa kasal ngayon. Muli akong nagpapasalamat sa inyong lahat ng tapat. Bago magsimula ang piging, may isang balita akong ibabalita sa inyong lahat. Ito ay ang pagkansela ng kasal ngayon. Paglabas ng balitang ito, nagkaroon ng kaguluhan sa ibaba. Kanselahin ang kasal sa mismong venue. Gaano man ito pakinggan, tila kakatwa.
Nag-usap-usap ang lahat. Walang babaeng ikakasal sa venue. Tanging lalaking ikakasal na lang ang natira. Nag-isa sa kasalan ay nagpahayag ng pagpapawalang bisa ng kasal. Tiyak na may malaking iskandalo dito. Baka naman ang nobyo ay ng babae. At nahuli ng nobya. Ako rin ay nagulat at natulala sa harap ng telepono. Paano na lang kaya ang kasal nila? Bakit wala si Bai Ningbing sa kasalan? Sa isang iglap, iba't ibang haka ang pumasok sa isip ko. Ang pagpapawalang bisa ng kasal na ito ay pinagkasunduan naming dalawa ni Bai Ningbing. Ang kahulugan ng kasal ay, para sa amin niya, ito ay isang banal na bagay. Sa gabi bago ang kasal, natuklasan namin na hindi kami ang pinakaangkop para sa isa't isa. Sa kasal, hindi dapat magkaroon ng pagsasakripisyo lamang. Ito ang aming pinagkasunduan. Kaya upang maiwasang makapasok sa kulungan ng kasal, at magmukhang magkasama ngunit hiwalay ang loob, at maghiwalay ng landas, nagpasya kaming pigilan ang pagkakamaling ito sa tamang oras. Yumuko siya ng malalim sa harap ng mga manonood. Muli siyang nagpasalamat sa inyong pagdalo. Dahil sinabi na, ang lahat ng gasto sa handaan na ito ay ako ang sasagutin. Ituring na lang ninyo itong handaan bilang isang malaking pagtitipon ng magkaibigan. Isang salu-salo lamang. Ginoong Song, dahil kinansela na ang kasal, ay pinagkasunduan niyo ni Boss Bai. Bakit hindi siya lumilitaw? Sa halip, ikaw lamang ang lumalabas para sa malaking bagay na ito. Harapin ang ganitong kalaking pangyayari. Kahapon, nang sumakay si Bai Ningbing sa eroplano, tumawag siya kay Song Jinyan. Sinabi niyang pupunta siya sa province upang hanapin ako. Tungkol naman sa kasal ng dalawa. Ipapahayag niya sa pamamagitan ng kanyang personal na account na kinansela ito. Sa oras na yon, lahat ng balita at komento ay ididirekta sa kanya. Upang matiyak na si Song Jinyan ay makalabas ng walang anumang problema sa pagpapawalang bisa na ito. Tumanggi si Song Jinyan. Sinabihan siyang magtiwala at lumapit sa akin. Walang dapat ikabahala. Ang usapin ng kasal ay kayang lutasin niya mismo. Gusto niyang gampanan ang huling tungkulin para sa kanyang pag-ibig. Kaya isinuot niya ang kanyang paboritong puting terno. Sa buhay na ito, para na rin silang ikinasal. Ang pagmamahal ko kay Bai Ningbing ay hindi kayang pantayan ng iba. Ngunit hindi rin niya hahayaang mangibabaw ang kanyang pag-ibig. Ang iyong mga salita ay may diskriminasyon sa kalalakihan. Una, hindi ko ito itinuturing na malaking bagay. Naniniwala akong kaya kong lutasin ito. Tungkol kay Ningbing, may mas mahalaga siyang bagay na dapat gawin. Ang bagay na ito ay mas mahalaga kaysa sa kanyang buhay. Bilang kaibigan niya, siyempre susuportahan ko siya ng buong puso. Isinama ni Lufu ang kanyang pamilya sa entablado para ipagtanggol si Lu Jinyan. Di nagtagal ay napatahimik nila ang mga mamamahayag. Tiningnan ni Lu Jinyan ang kanyang pamilya na nakatayo sa tabi niya. Isang alon ng init ang dumaloy sa kanyang puso. Sabay sa kanyang puso ay nagpadala siya ng taos-pusong pagbati kay Bai Ningbing. Sana'y matagpuan niya ako ng maayos. At huwag na tayong magkahiwalay kailanman. Sa lahat ng oras, nakita niya ang pagmamahal ni Bai Ningbing sa akin. Naisip niya na napakahirap ng pagmamahal ni Bai Ningbing. Ngayon lang niya nalaman na ako pala ang mas nahirapang magmahal. Sa pagitan natin, iisa ang direksyon ng ating pagmamahal. Sana'y kaawaan ng langit ang dalawang nagmamahalan. Huwag na silang pahirapan. Tapos na ang live broadcast. Napansin ko na mahal pa rin ng binatang ito na si Song si Bai Ningbing. Totoo nga ang lumang kasabihan. Maraming babaeng tapat sa pag-ibig sa mundo. Kahit ganyan ang lalaking walang utang na loob, pinoprotektahan pa rin niya si Bai Ningbing. Sa tingin ko, tiyak na si Bai Ningbing ang nagbago ng damdamin. Talagang babaeng walang kwenta. Kuya Xiaoyu, tama ba ako? Ngayon, ang nasa isip ko ay puro. Ang pagkansela ng kasal ni Bai Ningbing at Lu Jinyan. Hindi ko napansin ang sinabi ni Susyan. Bakit nila kinansela ang kasal? May alam ba si Bai Ningbing? Ano ang alam niya? Kuya Xiaoyu, ano ang nangyari sa'yo? Nakikinig ka ba sa akin? Ano ang sinabi mo? Sinabi ko na kinansela nila ang kasal. Tiyak na si Bai Ningbing ang nagbago ng damdamin. Talagang walang kwenta. Biglang sumigaw si Susyan. Natakot ako. Ano ang nangyari, Suyan? Si Susyan ay tumingin sa taong biglang dumating sa harap niya na puno ng alikabok. Agad na natigilan at hindi makapagsalita. Sumumpa siya na hindi na siya magsasalita ng masama tungkol sa iba sa likuran. Sino ang makakaintindi ng sindak na biglang makita ang nawawalang nobya sa kasal? Na biglang tumakbo sa harap niya. Babatiin na sana niya ako. Nang makita niya na niyakap ako ng bisita sa kanyang mga bisig. Biglang nanlaki ang mga mata niya. Bigla akong mayakap. Akala ko si Susyan. Pero agad kong napansin na may mali. Sino ka? Bitawan mo ako. Walang sinabi ang taong iyon. Pero lalo lang niya akong hinigpitan. Dahil bulag ako. Talagang laging nasa estado ng kaba ang puso ko. Magsisiklab na sana ako. Bigla kong naramdaman ang mainit na likido na tumutulo sa gilid ng leg ko. Siya ang umiiyak. Agad pumasok sa isip ko ang imahe ni Bai Ningbing. Bai Ningbing, Xiaoyu, ako ito. Kinabahan ako. Isang bagay lang ang nasa isip ko. Yun ay alam na niya. Nagmamadali kong itinulak si Bai Ningbing. Tatalikod na sana ako para tumakbo, hindi pwede.
Pero 2 hakbang pa lang. Dahil sa problema sa mata ko ay natumba ako. Mabilis na hinabol ako ni Bai Ningbing. At niyakap ako ng may pag-aalala. Ang boses niya ay puno ng walang hanggang pananabik at hinanakit. Xiao Yu, hanggang kailan mo pa ba ako itataboy? Hanggang kailan? Hindi ka dapat narito. Dapat nasa kasalukuyan ka. Sa kasalan. Sa tabi ni Ginoong Song. Bakit ka narito? Xiao Yu. Mahal kita. Ang pagmamahal ko sa iyo ay hindi kailanman huminto. Hangad ko lang sana na huwag mo na akong itaboy. Pero mahal kita. Mahal kita. Si Bai Ningbing ay ayaw nang makinig ng kahit ano sa sandaling iyon. Gusto lang ipahayag sa akin ang kanyang pag-ibig. Ang pinigil na pananabik at pagmamahal ng 3 taon ay sumabog sa oras na iyon. Inangat ko ang kamay ko at mahigpit na niyakap si Bai Ningbing. Bumuhos ang luha ko. Pero malapit na akong mamatay. Bai Ningbing, malapit na akong mamatay. Hindi ako maaaring manatili sa tabi niya ng matagal. Ayokong makita ni Bai Ningbing ang itsura ko kapag namatay ako. At lalong ayokong pagkatapos kong mamatay. Namuhay siya sa patuloy na pagkakasala at pangungulila sa akin. Dahan-dahang hinawakan ni Bai Ningbing ang aking pisngi. Pinunasan ang mga luha sa aking mukha. Xiao Yu, hindi kita hahayaang mamatay. Mula ngayon, kahit umakyat sa langit o bumaba sa lupa, hindi mo rin ako iiwan. Pagkasabi niya, hinawakan niya ako ng mahigpit. Sa daan papunta rito, nakipag-ugnayan na siya sa pinakamahusay na eksperto. Kukunin niya ang aking buhay mula sa kamay ni kamatayan. Inalalayan ako ni Bai Ningbing papasok sa kotse. Dumating kami sa ospital ng mabilis. Matapos ang mga pagsusuri, tiningnan ng doktor ang ulat ng pagsusuri. At walang tigil na bumuntong hininga. Lahat ng organo ng kanyang katawan ay lubos ng nasira. May mga sakit pa dulot ng pangmatagalang pag-inom ng hindi tiyak na gamot. Isang milagro na nakarating pa siya ngayon. Hindi ito pinaniwalaan ni Bai Ningbing. Bigla niyang inagaw ang ulat mula sa doktor. Hindi ba kayo sinasabing may pinakamodernong teknolohiyang medikal? Basta mailigtas siya. Hindi problema ang pera. Binibining Bai. Ang katawan ng Ginoong ito. Patawad, wala talaga kaming magagawa. Ang kanyang katawan ay nasa bingit na ng pagkaubos. Anumang oras ay maaaring sabihin ng doktor na hindi natapos. Alam ng lahat ng naroon ang ibig sabihin. Kasinungalingan yan. Ikaw mismo ang walang kakayahan. At nangahas ka pang sumpein si Xiao Yu. Nakahiga ako sa higaan ng ospital. Iniabot ko ang aking kamay at tinawag ang pangalan ni Bai Ningbing. Agad na binitawan ni Bai Ningbing ang kanyang hinawakan. Lumapit siya sa akin. Hinawakan ang aking kamay. Xiao Yu, nandito ako. Bai Ningbing, ihatid mo ako pauwi. Ang aking katawan. Alam ko. Huwag mo nang pahirapan ang doktor. Xiao Yu, huwag kang maniwala sa kanyang kasinungalingan. Ang katawan mo ay napakalusog. Tiyak na magiging malusog ka. Mabuhay ka ng mahaba, Ningbing, ihatid mo ako pauwi. Ayaw kong ang huling sandali ng aking buhay ay gagugulin sa ospital. Xiao Yu, makinig ka. Walang kakayahan ang ospital na ito. Dadalhin kita sa ibang ospital. Ningbing, huwag mo nang dayain ang sarili mo. Ang makita ka bago ako mamatay. At mahawakan muli ang iyong pisngi. Sapat na sa akin yon. Hindi sumuko si Bai Ningbing. Muli niya akong dinala sa ibang ospital. Pareho lang ang sagot na nakuha. Ang lahat ng mga funksyon ng aking katawan ay umabot na sa limitasyon. Pwede akong mamatay anumang oras. Dahil sa aking pagpupumilit, dinala ako ni Bai Ningbing pabalik sa kubo sa labas ng lavender field. Sa daan, si Bai Ningbing ay sobrang wala sa kapanatagan. Yinakap niya ako. Hindi siya kumukurap. Natatakot siya na baka sa susunod na sandali ay pumikit ako ng tahimik. At lumayo mula sa kanya. Napansin ko ang kanyang pagkabalisa. Inangat ko ang aking kamay at hinagod ang kanyang pisngi. Inalo ko siya at sinabi, Ningbing, huwag kang matakot. Bai Ningbing, pulang-pula ang mga mata. Iniyo ko ang ulo at ibinaon sa lid ko. Xiao Yu, bakit ka naman naging ganito katanga? Mas gugustuhin ko pang mamatay. Kaysa hayaan kang maging ganito para sa akin. Ningbing, kung 3 taon na ang nakalipas ay nagpalit tayo ng sitwasyon. Ano ang gagawin mo? Hindi maiwasan ni Bai Ningbing na seryosong pag-isipan ang tanong na ito. Sa huli, isang sagot lang ang pumasok sa kanyang isip. Kung talagang nagpalit kami ng sitwasyon 3 taon na ang nakalipas, malamang ay gagawin din niya ang parehong desisyon. Dahil mahal nila ang isa't isa. Higit pa sa kanilang sariling buhay. Tiyak na hindi ako magiging kasing tanga mo. Pakakasal ako sa'yo. Pagkatapos mong mamatay, makalipas ang ilang taon, kakalimutan kita. Mag-aasawa muli. Ningbing, nakakainis ka talaga. Kung alam ko lang ito, hindi na kita ililigtas. Xiao Yu, hindi mo ako dapat iniligtas. Pero Ningbing, ayaw kitang mamatay. Gusto kong mabuhay kang ligtas at malusog sa mundong ito. Xiao Yu, sa mundong wala ka. Ano pa ang saysay ng buhay ko? Ito rin ang pinakakinakatakutan ko sa puso. Kaya hindi ko nangahas na sabihin kay Bai Ningbing ang totoo. Ningbing, gusto kong mangako ka sa akin. Kahit mamatay ako, dapat kang mabuhay ng maayos sa mundong ito. Pinapayagan kitang magluksa sa akin sa loob ng 3 taon.
Pero pagkatapos ng 3 taon, dapat kang pakasalan si Ginoong Song. At magtatag ng sarili mong pamilya. Nakikita na ako'y ganito na. Nag-aalala pa rin siya sa mga bagay tungkol sa kanya. Ang luha sa mga mata ni Bai Ningbing ay nahulog, Xiaoyu. Alam mo ba kung gaano kasakit ang mga salitang sinasabi mo? Hayaan mo akong makitang mamatay ka at pagkatapos ay humanap ng iba at mag-asawa at magkaanak. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ni Bai Ningbing. Ningbing, ito ang huling kahilingan ko sa'yo habang nabubuhay pa ako. Kailangan mong pangakuan ako. Xiaoyu, bukod dito, lahat ng bagay ay papayagan ko sa'yo. Mula sa sandaling malaman ang katotohanan. Matagal na siyang nagdesisyon. Mula ngayon, sasama siya kay Xiaoyu sa buhay at kamatayan. Gaya ng napag-usapan natin dati. May responsibilidad akong protektahan ka sa buong buhay mo. Ngunit ngayon hindi lang kita naprotektahan. Pinagtiisan mo pa ang napakaraming hirap para sa akin. Paano ko kayang iwan ka? Hayaan kang umalis ng mag-isa, Xiaoyu. Kahit sa impyerno o sa langit. Sasamahan kita. Ang luha ay sunod-sunod na pumatak mula sa mga matang walang pokus. Bakit ka naman ganyan katanga? Bakit ka naman naging ganyan katanga? Kahit sino ay maaaring sabihing tanga ako. Pero hindi ikaw, dahil ikaw ay 1,000 beses na mas tanga kaysa sa akin. 10,000 beses. Sa aking puso, may tamis na may halong kawalan ng pag-asa. Dahil alam ko na kahit anong gawin. Hindi ko mababago ang desisyon ni Bai Ningbing. Talagang balak ni Bai Ningbing na mamatay na kasama ko. Pero ayaw kong mamatay siya. Ningbing, dahil alam mo na ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo. Lalo mo dapat hindi pabayaan na masayang ang aking pagsisikap. Dapat mong dalhin ang pag-asang ito at mabuhay ng maayos. Gamit ang aking mga mata upang makita ang mundo para sa akin. Ngunit kahit anong sabihin ko, hindi pumapayag si Bai Ningbing. Hindi pumayag. Nang bumalik sila sa kubo. Gusto ni Bai Ningbing na hawakan ang kamay ko para bumaba ng sasakyan. Galit ako kaya hindi ko hinawakan ang kamay niya. Hindi naman nagalit si Bai Ningbing. Sa tingin niya, ang galit ko ngayon ay mas katulad ng masigla kong dati. Diretso niya akong inalalayan papasok sa kubo. At inihiga sa kama. Umupo ako sa kama. At agad na yumakap sa sarili ko. Tinawag ang pangalan ni Sushan. 1 kwarto lang dito. Inilagay ko siya sa hotel. Ngayon, kami lang dalawa ang nasa bahay. Nag-igib si Bai Ningbing ng tubig para sa akin. Hindi ako nakikipagtulungan. At pinatumba ko pa ang timba. Matyagang naglinis si Bai Ningbing ng kwarto. At nag-igib muli ng tubig para linisin ako. Ang kanyang mga daliri ay dumampi sa mga munting peklat sa aking palad. Ang mga bagay na ginawa niya noon na nakasakit sa akin ay muling lumitaw sa kanyang paningin. Lumuhod siya sa harap ko. Ibinaling ang kanyang ulo. At marahang hinalikan ang aking palad. Ito ay parehong pagsuko. At pagsisisi. Xiaoyu. Pasensya na. Dati, nabulag ako ng katangahan at selos. Sa 3 taon na wala ka, hindi kita nakalimutan kahit isang sandali. Gusto kitang hanapin. Pero takot ako na makita kang kasama si Liu Ruyan. Ang dula ninyo ni Liu Ruyan noon ay naging bangungot ko sa mahabang panahon. Nang muling lumitaw ka sa harap ko. At inilabas ang kwintas na perlas para ipagpalit sa pera. Ako ay parehong masaya at galit. Masaya dahil tinatago mo pa ang kwintas na ibinigay ko sa'yo. Galit dahil ibabalik mo ito sa akin para sa 30,000. Gumawa ako ng serye ng mga bagay na nakasakit sa iyo at hindi makatwiran. Xiaoyu, kaunti na lang ang oras natin. Sigurado ka bang gusto mo pa ring magalit sa akin sa huling sandali? Ningbing, alam mo naman na kaunti na lang ang oras ko. Hihilingin ko lang sa iyo ang huling kahilingan ko. Mabuhay ka ng maayos. Pero ayaw ko, Xiaoyu. Hindi mo alam na sa loob ng 3 taon na wala ka. Gaano ako nagdusa? Narinig ko ang boses ni Bai Ningbing. Sa wakas ay hindi ko napigilan ang aking sarili. Iniabot ko ang kamay ko para hilahin siya pataas. Ngunit nahawakan ko ang kanyang basang pisngi. Umiiyak na naman siya. Lumambot din ang puso ko. Hinawakan ko ang kamay ni Bai Ningbing. Hinila ko siya palapit sa akin. Ningbing, sapat na ang kawalang katarungan ng tadhana sa atin. Hirap na hirap akong talunin ito. Minsan, para mailigtas ang iyong buhay. Huwag mo akong hayaang matalo, please. Ito ang unang beses na sinisi ko ang kawalang katarungan ng tadhana. Na naging dahilan ng pagiging magulo at mahirap ng ating buhay. Sumuko na si Bai Ningbing. Dahil gusto niya akong manalo. Gusto niyang labanan ko ang hindi makatarungang tadhana. Pangako niya na mamumuhay siya ng maayos. Kahit na ang mabuhay ay magdudulot lamang ng sakit. Nakaraang gabi, sila ay natulog ng magkayakap sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon. Mahimbing ang tulog ko. Ngunit si Bai Ningbing ay hindi nakatulog ng matagal. Bawat saglit ay tinitignan niya ang taong nasa kanyang mga bisig. Upang tiyakin na hindi ako mawawala. Kinaumagahan, nagising ako. At naramdaman ko ang paghalik sa aking noo. Hindi ko na malayang umiti ang aking mga labi. Ito ang eksenang lagi kong hinihintay. Araw-araw sa umaga, gumising sa mga bisig ng aking minamahal. Kahit na bukas na ang katapusan ng mundo. May lakas ako ng loob na harapin ito. Pagkatapos, narinig ko si Bai Ningbing na bumulong sa aking tainga. Xiaoyu.
Magpakasal na tayo. Utang mo pa sa akin ang isang kasalan. Pero wala akong. Pero kailangan mo lang sabihin na. Ang lahat ng iba pa ay bahala na ako. Wala na talagang natitira pang oras sa aking buhay. Mula ngayon, ayaw ko nang mag-aksaya ng kahit isang minuto o segundo. Pagkatapos bumangon, si Bainingbing mismo ang naghanda ng almusal. Pagkatapos naming kumain, kumuha kami ng sertipiko ng kasal sa lokal na bayan. Nang hapon, ang suite na dinisenyo mismo ni Bainingbing ay naipadala sa pamamagitan ng eroplano. Inabot ko ang aking kamay at hinawakan ang masalimuot na mga disenyo ng suite. Hindi napigilang magtanong, ito ang kay Ginoong Song. Ito ba ang estilo? Katulad ng suot ni Song Jingyan noong sumubok siya ng suite dati. Ngunit ang set na ito ay gawa ko mismo. Noong una akong nagdisenyo ng suite, ang nasa isip ko ay palagi kang nakasuot nito. Kaya gumawa ako ng 2 set. Ang isa ay ang aking disenyo, na ginawa ng isang manggagawa. At ang set na ito ay gawa ko mismo. Si Xiaoyu, tutulungan kitang magbihis. Ang kasal natin ay napakasimple. Sa isang walang hangganang lilang lavender field. Ang assistant at si Song Jingyan ay nagsilbing host at saksi. Ang babaeng ikakasal, Miss Bainingbing. Pumapayag ka bang pakasalan si Iguk Xiaoyu? Makipagtipan sa kanya. Sa sakit man o sa kalusugan. Sa kahirapan man o sa kayamanan. O anumang iba pang dahilan. Mahalin siya. Alagaan siya. Igalang siya. Tanggapin siya. At manatiling tapat sa kanya magpakailanman. Hanggang sa katapusan ng buhay. Si Bainingbing ay tumingin sa akin na nakasuot ng suit. At sumigaw ng malakas. Pumapayag ako. Ang lalaking ikakasal, Iguk Xiaoyu. Pumapayag ka bang pakasalan si Bainingbing bilang iyong asawa? Makipagtipan sa kanya. Sa sakit man o sa kalusugan. Sa kahirapan man o sa kayamanan. At anumang iba pang dahilan, mahalin siya. Alagaan siya. Igalang siya. Tanggapin siya. At manatiling tapat sa kanya magpakailanman. Hanggang sa katapusan ng buhay. Ang aking mga labi ay may ngiti. Ngunit ang aking mga mata ay puno ng luha. Pumapayag ako. Ngayon maaari nang halikan ng lalaking ikakasal ang babaeng ikakasal. Pagkatapos ng kasal, ang aking katawan ay nagsimulang manghina. Madalas akong natutulog ng isang buong araw. At tuwing ganitong oras, si Bainingbing ay nananatiling hindi gumagalaw sa tabi ko. Parang isang estatwa. Hanggang sa muling pagbukas ng aking mga mata. Saka lang siya tila nabuhay. Sa mga sandaling ako ay gising. Ang pinakagusto kong gawin ay hayaan si Bainingbing na akayin ako sa labas patungo sa lavender field. Amoy ang mga bulaklak. Damhin ang simoy ng kalikasan. Ningbing, antok na antok ako. Mahigpit na hinawakan ni Bainingbing ang aking kamay. Ang kanyang boses ay may bahid ng bahagyang panginginig. Kung inaantok ka, matulog ka na. Mananatili ako sa tabi mo. Ngunit ngayon ay matigas ang ulo kong ayaw ipikit ang aking mga mata. Mula noon, nalaman ko na kapung paparating na ang kamatayan, may palatandaan talaga. Alam ko na kung ipipikit ko ang aking mga mata, hindi na ako magigising. Itinaas ko ang aking kamay at marahang hinipo ang pisngi ni Bainingbing. Gusto kong iukit ng malalim ang kanyang anyo sa aking isipan. Ningbing, narinig ko na ang mabubuting tao pagkatapos mamatay ay makakapunta sa langit. Doon ay walang kalungkutan, walang sakit, tanging walang hanggang kaligayahan. Sa tingin mo, makakapunta ba ako sa langit? Namula ang mga mata ni Bainingbing. Xiaoyu, magiging masaya kang mamumuhay sa langit. Ningbing, sa pagkakataong ito, ako muna ang pupunta sa langit para maghintay sa iyo. Hintayin kitang pagdating ng iyong panahon upang hanapin ako. Sige ba? Xiaoyu, tiyak na hahanapin kita. Isang ngiting puno ng kasiyahan ang lumitaw sa aking mga labi. Ako at ang aking minamahal ay nagkaroon ng kasunduan sa langit. Sa langit, mamahalin ko siya magpakailanman. Maghihintay ako sa kanya magpakailanman. Ang aking mga daliri ay dumulas mula sa pisngi ni Bainingbing. Sa pagkakataong ito, hindi na ako muling nagising. Ang aking katawan ay unti-unting lumamig sa mga bisig ni Bainingbing. Mahigpit na kinalong ako ni Bainingbing. Xiaoyu, pasensya na. Hindi ko masusunod ang naunang pangako ko sa iyo. Kinuha ni Bainingbing ang gamot na inihanda niya at ininom ito, Xiaoyu. Ngayon, pupunta na ako sa langit para hanapin ka. Dati, niloko mo ako ng 1 beses. Ngayon, niloloko rin kita ng 1 beses. Pantay na tayo. Pagdating sa langit, huwag mo akong sisihin. Kahit sisihin mo ako, okay lang. Basta hayaan mo akong manatili sa tabi mo. Isang simoy ng hangin ang dumating. Sabay na nahulog ang katawan ni Bainingbing at ako sa gitna ng lavender field. Pareho kaming may mga ngiti ng kasiyahan sa aming mga mukha. Pagkatapos noon, sa wakas ay magkasama na kami magpakailanman. Nang dumating ang katulong at si Song Jingyan, matagal nang nanlamig ang aming mga katawan. Inilibing nila ang mga bangkay namin ni Bainingbing. Matapos ang cremation, ayon sa aming hiling noong nabubuhay pa kami, ipinagkalat ang aming mga abo sa taniman ng lavender. Si Song Jingyan ay may luha sa kanyang mga mata. Assistant Song, sa tingin mo, magkikita pa kaya sina Kuya Xiaoyu at Boss Bai sa susunod na buhay?